lumabas ka sa pila. Huy, pangatlong beses mo na dito. Akala mo ba pag yuko mo lang, hindi ka na makikilala? Paano siya makakakuha ng pagkain? Hindi ka tanggap-tanggap yan. Kawawa siya, pero hindi dapat ginawa iyon. Kailangan kumain ng iba. Junoo, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Naghihintay ang 3 kong kapatid sa ospital. Wala pa silang nakakain buong araw. Malakas ang ulan kagabi, kaya hindi ako nakapag-ipon ng bote o karton para kumita ng pera pambili ng pagkain. Gusto ko lang kumuha ng 3 siopaw para may isa bawat isa. Masayang bagong taon. Sa palagay mo, maniniwala ako sa kalokohan? 3 may sakit na kapatid? Meron ka bang sigurong tatay at may sakit na nanay? Namatay ang aking mga magulang sa aksidente sa kotse 1 taon na ang nakalipas. Ako na lang at ang 3 kong kapatid ang nagtutulungan ngayon. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang ulat ng aksidente ng aking mga magulang at mga talaang medikal ng aking mga kapatid. Ay nako. Diyos ko po. Paumanhin sa aking pagkakamali. Pero, kung 3 siopaw lang ang kukunin mo, ano ang iyong kakainin? Nakuha ko to sa basurahan kagabi. Maaari pa tong kainin. Ito na lang ang kakainin ko. Mabubusog ako nito ng 2 araw. Iyon lang? Paumanhin po, Ginoo. Hindi ko dapat kinuha ang higit sa nararapat sa akin. At nagkulang ang iba. Ginoo, ibinabalik ko sa inyo ang 3 siopaw at inumin. Maaari akong mag-donor ng dugo sa malapit na blood donation truck at ipapalit ang dugo para sa tinapay. Para hindi ko nakukunin ang pagkain ng iba. Pero ang bata mo pa. Masisira ang kalusugan mo sa pagdodonor. Huwag ka na mag-donor ulit, sige? Mula ngayon, lumapit ka sa akin kung kailangan mo ng pagkain. Ibibigay ko ito ng libre. Hoy, bigyan mo siya ng 10 siopaw at inumin. Sige. Eto, kunin mo rin ang akin. Matanda na ako. Mabubuhay ako nang wala nito. Tito, kunin mo. Taglay nito ang nutrisyon para sa mga bata. Kinita ko to sa pagtitinda ng karton. Gamitin mo pambili ng hita ng manok para sa bagong taon. Tanggapin mo. Salamat sa lahat ng ito. Maalala ko ang iyong kabaitan at sisiguraduhing mabayaran ka balang araw. Halika, tumayo ka. Dominic, nakabalik na ako. Tingnan ninyo ang dala ko sa inyo. Chelsea, ang bango. Para akong may naamoy na siopaw at manok. Oo. Merong malalaking siopaw, itlog, at 3 malalaking hita ng manok. Halika, kumain muna kayo ng hita ng manok. Chelsea, ikaw muna kumain. Matagal ka nang hindi nakakain ng karne. Oh, ikaw muna kumain. Hindi ko napigilan ng tukso at nakakain na ako ng isang napakalaking hita ng manok. Kayo na magsaya.
Salamat. Magpahinga muna kayo sandali. Magtatapon muna ako ng basura. Sige. Kumain talaga ako ng hita ng manok. Ayaw ko lang masayang ang kaunting karne na natira sa mga buto. Chelsea, pasensya na. Kasalanan namin na nagdurusa ka at may ganitong hirap na buhay. Chelsea, bakit napakabuti mo sa amin? Wala na sina nanay at tatay. At ako ang ate ninyo. Kanino pa ako magiging mabait? Chelsea, kapag tayo ay lumaki na, tiyak na tayo ay magiging matagumpay ng sapat upang matiyak na makakakuha ka ng malalaking drumsticks araw-araw. Sige, maghihintay ako na lumaki ka na. Chelsea, may mabuting balita ako na gusto kong sabihin sa iyo. Doc Glazer, gumagaling na ba ang kalagayan ng aking mga kapatid? May congenital heart disease sila. Kailangan ng operasyon, posibleng heart transplant. Kung walang malaking pera, hindi ito magagamot. Pero may mabait na mag-asawa ngayon na aampon sa 3 kapatid mo at sasagot sa lahat ng gastusin medikal nila. Talaga? Napakaganda naman. Ang aking mga kapatid ay maliligtas. Gayunpaman, ang mga kapatid mo lang ang kanilang gustong ampunin. Mas matanda ka ng ilang taon, kaya Okay lang. Basta sila ay magamot at mamuhay ng mabuting buhay. Ako ay sasang-ayon sa anumang ayos. Chelsea, saan galing ang kotse? Dadalhin mo ba kami maglaro? Chelsea, sino to? Dominic, mula ngayon, kailangan mong makinig sa kanya. Huwag mo na akong hanapin. Chelsea, ano ibig sabihin? Ayaw naming iwan ka. Mga bata, sumama kayo sa akin. Ako na ang nanay niyo mula ngayon, okay? Gusto kong manatili kay Chelsea. Magpatuloy lang. Chelsea! 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 Miss, pakiusap. Pakiusap, alagaan mo sila. Pakiusap, miss. Dominic! Chelsea! Chelsea! Dominic! Chelsea! Dominic! Chelsea! Chelsea! May internal bleeding at malubhang head trauma siya. Maaari niyang mawala lahat ng alaala. Simula ng operasyon. Ang WinCorp ay malapit ng mabangkarota dahil sa kakulangan sa pondo. Pinuno nito si Raymond. Hindi makayanan ang presyon. Nagpakamatay kaninang umaga. Ang kanyang tagapagmana na si Rafael ay kagyat na pumalit sa kumpanya na humaharap sa malalaking hamon. Ang WinCorp ay maaaring mabangkarota dahil sa kakulangan sa pondo. Pinuno Raymond, hindi. Dominic, nagkaroon ka ba ng heart attack? Dahil na-miss mo ulit si Chelsea? Si Nathan ang pinakamayaman sa bansa. At ikaw, ang makapangyarihang Lord Hexton. Kayo ay mayaman. At may malawak na kapangyarihan. Pero wala kayong mahanap na kahit isang clue tungkol sa kanya. Siyempre magiging malungkot ako. Dominic,
kumalma ka. Dominic, sabi ng doktor, hindi ka dapat masyadong magalit o magiging pabigat ito sa iyong puso. Mahalaga ang paghahanap kay Chelsea, pero mahalaga rin ang iyong kalusugan. Kung hindi tayo makakahanap ng angkop na puso sa taong ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maikakaila. Sa oras na iyon, ang iyong babaeng si Bianca ay malulungkot din. Hindi ka namin pababayaan. Dapat tayong magsama. Hindi ka tanggap-tanggap na mawala kahit isa. Ginoong Dominic, magandang balita. May nakita kaming donor. Lilipad sila mula sa Odessa at maaari na tayong mag-operate anumang oras. Talaga? Napakaganda naman. Mabubuhay ako at patuloy na hanapin si Chelsea. Gayunpaman, may kondisyon. Sana pondohan mo ang WinCorp ng 10 bilyon para matulungan sila sa krisis. Kasunduan, ipapaayos ko kay Fred, manager ng Claudia Corp, na magsagawa ng mga pag-aayos. Pero, lihim ang pagkakakilanlan ni Dominic. Ayokong dumagsa sa kanyang mga tao. Huwag mag-alala, Ginoong Nathan. Confidential ito. Papipirmahin ko siya sa kasunduan ngayon din. Chelsea? Chelsea? Dominic, Nagkakamali ka siguro. Hindi si Chelsea yon. Pagtuunan muna ng pansin ang heart transplant. Kapag gumaling ka na, hahanapin natin siya ng magkasama. Chelsea, Malapit na ang bagong taon? nasaan ka? Sobrang miss ka namin. Nakasiguro ang WinCorp ng malaking investment sa Claudia Corp at nalampasan ang bangkarota at umangat bilang nangungunang kumpanya sa Odessa. Ang tagapagmanang si Rafael, naging pinakasikat na elite sa Odessa. Talagang kahanga-hanga si Rafael. Siya lang ang nagligtas sa kumpanya. Dapat matuto sa kanya ang iba. Hindi ba, miss? Maganda iyan. Ligtas na ang mga win. Isinuko ko ang puso ko. May artificial na puso na ako. Ang pagtulong kay Rafael ay nagpahalaga sa lahat. Chelsea, Tumalon sa gusali ang tatay ko. At malapit nang mabangkrota ang WinCorp. Tapos na ako. Rafael, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa sitwasyong ito. Magdaraos ng selebrasyon si Mr. Win. Alas 7 ngayong gabi, gantimpalaan ang pangunahing kontributor at anunsyohan kung sino ang pakakasalan niya. Anunsyohan kung sino ang pakakasalan niya? Magpapakasal ba si Rafael mismo roon? Siyempre, may chismis na malaki ang papel ng nobya niya sa pagbabalik ng mga Win. Rafael, pakakasalan mo ako? Napakaganda niyan. Napatunayan mo na naging sulit ang lahat ng ginawa ko. Dominic, kumusta ang pakiramdam mo? May hindi kaaya-aya ba? mabuti ang pakiramdam ko. Walang reaksyong pagtanggi. Parang itong puso ay akma na akma sa akin. Parang ipinanganak para maging akin. Mabuti iyan. Sabi ng doktor, gagaling ka ng maayos. Makakaalis ka na sa ospital. Tapos, maghahanap tayo kay Chelsea. Oo. Mr. Dominic, may malaking tuklas kami. Ano yon? Habang sinuri ang medical report, ang donor ay may parehong bihirang ronol na dugo tulad mo. 99% genetic match. Buong magkapatid. Magkapareho kayo ng ina. Ano? Magkapatid tayo? Possible bang? Si Chelsea? Doktor, ano ang pangalan ng donor? Chelsea Vidal. Si Chelsea nga. Si Chelsea! Tara na. Panahon na para ibalik natin si Chelsea sa bahay. Oh.
Ilang taon na akong dumaan sa kahirapan kasama si Rafael at ngayon ay matagumpay na kaming nakalampas. Sa wakas, maaari ko na siyang pakasalan. Magandang gabi. Salamat sa pagdalo. Sa pagdiriwang ng WinCorp. Pambihira si G-Win. Hindi lamang niya iniligtas ang kumpanya mula sa pagkalugi, nakakuha rin siya ng 10 bilyong pamumuhunan mula sa Claudia Corp. Kahanga-hanga para sa binata. Ang Claudia Corp ay higante sa pananalapi. May trilyon-trilyong ari-arian. Tinalo ng mga Win ang karibal sa pagkapanalo sa pabor ng Claudia Corp. Dalawang layunin ang hapunan ngayong gabi. Una, ipinahahayag ko na natanggap na namin ang 10 bilyong pamumuhunan ng Claudia Corp. Pipirmahan namin ang kontrata bukas. Pangalawa, nais kong ibahagi ang ilang masasayang balita sa pinakamahirap kong sandali. May babae na sumuporta sa akin. Ginamit pa ang kanyang mga koneksyon para tulungan ako ang Claudia Corp. Kung wala siya, walang tulong. Walang muling pagbangon ng WinCorp. At hindi ako nakatayo dito ngayong gabi. Chelsea, kapag naisa kamay ko na ang WinCorp, sisiguraduhin kong malaman ng lahat Na mayroon akong isang napakagandang kasosyo. Sige, maghihintay ako para sa'yo. Sa mahalagang araw na ito, nais ko lamang sabihin na siya ay nagtrabaho ng husto. Nagpapasalamat ako sa lahat ng kanyang nagawa at suporta. Ngayon, hinihiling ko sa lahat na maging saksi. Ako, si Rafael Win, ay mag-aalok ng kasal sa napakagandang babaeng iyon pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Susuklihan ko siya ng lahat ng may bibigay ko. Rafael, ayos lang. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo, kahit na mawala pa ang aking buhay. Sino kaya ang magiging asawa niya? Napakaswerte niya. Hindi na ako makapaghintay. Sino ang perpektong babae? Lahat, malugod na tanggapin. Ang tagapagmana ng Alden Corp at aking minamahal, si Carmen. Carmen? Carmen ang tagapagmana ng Alden Corp, ang minamahal ko at ang aking mapapangasawa. Wow! Kaya ang isa na sumuporta kay G-Win ay si B-Flat Alden, ama niya ang manager ng Claudia Corp sa Odessa. Iyon ay isang makapangyarihang alyansa. Suportado siya ni Bishia Alden noong pinakamadilim niyang araw. Nagdala ng 10 bilyong pamumuhunan. Swerte niya sa suportadong partner. Hindi. Ibinigay ko ang puso ko para sa pamumuhunan. Walang ginawa si Carmen. Carmen, proprotektahan kita at mamahalin magpakilanman. Pakakasalan mo ba ako? Rafael. Rafael, hindi mo ba sinabi sa akin? Ako lang ang iibigin mo? Sinabi mong pakakasalan mo ako ngayong taon. Bakit? Paano ka nagkagusto sa iba? Makinig kayong lahat. Tanging taong iibigin ko ay si Chelsea Vidal. Chelsea! Huwag mo nang banggitin yan. Paano mo nabanggit yan? Nobya kita. Nang pumanaw ang aking ama at ang WinCorp ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Ako ay nasa pinakamasakit at mahirap na sandali ng aking buhay. Ngunit ikaw ay naglaho ng isang buong buwan. Ako, hindi ka nanatili sa tabi ko. Hindi ka sumuporta sa akin. At hindi sumagot sa mga mensahe o tawag ko. Chelsea, hindi mo man lang binisita ang puntod ng aking ama. Nang ako ay nasa pinakamababa. Ganap mong pinutol ang ugnayan mo sa akin. Ngunit ngayong ako ay umangat na sa tuktok. Dumating ka at hilinging pakasalan kita? Wala ka bang hiya? Chelsea, trinato kita ng buong puso. Ngunit ikaw ang pinakanasaktan sa akin. Hindi kita patatawarin. Hindi kita pinabayaan. Pumunta ako sa Hellman. Kakakamatay lang ng kanyang ama. Tumakbo ka papuntang Hellman para magsaya? Paano ka naging napakalamig ng dugo? Lahat, hayaan ninyong ipakilala ko siya sa inyo. Ang kanyang pangalan ay Chelsea. At siya ang ex-girlfriend ni Rafael na pera lang ang habol. Isang buwan na ang nakalipas. Muntik na siyang mabangkarote. Iniwan siya at umalis.
Ngayon, umangat na siya sa tagumpay. Dumating siya na nangungulit. Wala siyang hiya. Umalis na lang ng lumala. Kitang-kita, pera lang habol niya. Nakakadismaya. Paano siya naglakas loob yumiling? May ganoong ugali? Hindi pa ako nakakita ng napakawalang hiyang tao. Huwag sayangin ng oras. Tawagin ng seguridad, palayasin siya. Para hindi niya masira ang sandali ni na Rafael at Carmen. Rafael, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Minahal mo ba talaga ako? Mula sa puso? Siyempre minahal kita. Ngunit mula sa sandaling iwan mo ako, naunawaan ko na hindi ko dapat ginawa. Ang aking kasintahan ngayon ay si Carmen. Iniligtas kami ni Carmen mula sa pagbagsak at inilayo sa pagdurusa. Sobrang utang na loob ko sa kanya para hindi ko siya iyalay ang aking sarili. Kaya pinili mong magmahal ng iba. Dahil lang sa pera? Hindi ako nagbago dahil sa pera. Ipinakita nito ang iyong tunay na kulay. Bakit ko pipiliin ang iba? Nagdala sa akin ng 10 bilyon. Pumili ng gold digger na tulad mo? Tandaan mo sinabi ko, pera at tagumpay ko, walang kinalaman sa'yo. Bibigyan kita ng 10,000. Kunin mo ito at umalis ka na. 10 bilyong pamumuhunan, hindi dala ni Carmen. Dala ko to. Pagbati, Ginoong Vidal. Dominic. Handa na ang mga regalo para kay Chelsea. Mabuti. Ngayong araw, gagawin nating si Chelsea ang pinakamasaya. Pinakamakisig na prinsesa sa mundo. Tayo na. Ano? Sinasabi ni Chelsea na siya ang nagdala ng 10 bilyon na pamumuhunan. Tumigil ka. Chelsea, akala ko isa ka lang babaeng pera lang ang habol na ayaw sa mahirap? Hindi ko inasahan na magiging ganito kakapal. Ang 10 bilyon na iyon mula sa Claudia Corp ay pinaghirapan kong kumbinsihin ng tatay ko para mamuhunan ng kumpanya kay Rafael. Paano mo na itaya na kunin ang kredito para doon? Probinsyana ka lang. May lakas ka pang sabihin na ikaw ang nakakuha ng 10 bilyon? Akala mo karapat-dapat kang tumanggap ng pamumuhunan mula sa Claudia Corp? Pumunta ako sa Hellman para masiguro ang pamumuhunan na iyon. Ipinagpalit ko ang puso ko. Kahit ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Sinisira mo ba ang huling mabuting loob ko? Chelsea, hindi mo ba kayang aminin na nagkamali ka? Gawin mo lang ito. Sisikapin kong patawarin ka. Rafael, minsan mong sinabi na iingatan mo ako habang buhay. Sinabi mong hindi mo ako sasaktan. Ngayon 2 beses mo na akong sinaktan. Dahil ang babaeng pera lang ang habol tulad mo, ay hindi karapat-dapat ingatan. Hindi mo karapat-dapat sa pagmamahal ko. Rafael, sabi niya siya ang may kagagawan sa pamumuhunan. Binubura nito ang lahat ng pagsisikap at sakripisyo ko. Labis akong nasasaktan at nagagalit. Halika rito. At magmakaawa kay Carmen. Kung hindi, siguradong mamamatay ka sa Odessa. Sabi ni Carmen na siya ang nagdala ng pamumuhunan, agad kang naniwala sa kanya. Nang sabihin kong ibinayad ko ang buhay ko para dito, ayaw mong paniwalaan ako. Ngayon gusto mo akong magmakaawa para sa kapatawaran niya? Kaya ganun pala. Mukhang hindi mo talaga ako minahal. Ang aking katapatan. Nasayang ang pagmamahal ko sa isang basura. Makinig ka. Ayos lang kung hindi ka maniwala sa akin. Pero hindi ko kailanman hihingi ng tawad sa sinungaling na iyo na si Carmen. Panaginip mo yan? Hindi kita minahal? Sino ba ako? At tingnan mo ang sarili mo. Kung hindi kita minahal, hindi sana ako sumama sa iyo noon. Kaya ganito pala. Sa mga mata mo, dapat ay ikarangal ko na ang mayamang tagapagmana tulad mo ay nahulog sa akin, di ba? Tama na. Tigilan mo na ang kalokohan mo kung hindi ka magso-sorry. Ibalik mo lahat ng binigay ko. Ako ang bumili ng suot mo. Sige, ibabalik ko ang lahat. Ang kuwintas na esmeralda na ito, sabi mo ito ay walang katumbas na mana ng pamilya. Bahala ko sanang ipagbili ito para sa utang mo. Pero sabi ng may-ari ng antique shop, murang alahas lang ito. Nagkakahalaga lang ng 10 piso, ibinabalik ko ito sa'yo. Noong araw ng mga puso, binigyan mo ako ng 99 gram na gold bracelet. Sabi ng may-ari ng jewelry store, pilak lang ito, binarnisan ng ginto. Kunin mo.
Ang mga sapatos na ito. Libreng premyong na panalunan mo sa mall para sa nanay mo. Kunin mo. At ang coat na ito ay ayaw na ng nanay mo. Laging pinamimigay mo sa akin ang mga pinaglumaang niya. Kaya salamat sa iyong paglilimos. Ang pantalon na ito, nakalimutan mo ang birthday gift ko. Kaya binili mo ito sa thrift store sa halagang $10. Kunin mo lahat. Ibinabalik ko. Nagsisinungaling ka. Imposible ang kwintas at bracelet. Rafael, tapos na tayo ngayon. Mula ngayon. Ako si Chelsea Vidal at ikaw si Rafael Win. Ay tapos na. Wala sa pagitan natin. Teka, ang iyong damit panloob ay binili rin ni Rafael, hindi ba? Yamang pinutol mo na ang relasyon mo sa kanya. Dapat mo ring tanggalin iyan. Kalimutan mo na yan, Carmen. Rafael, paano natin ito palalampasin? Nahasang nakawin ang aking kredito at sirain ang aming pagpapakasal. Paano ko siya papayagang makalusot? May tao. Hulihin ninyo ang walang hiya na babaeng ito. Hubarin ang damit niya. Bitawan ninyo ako. Ako mismong bumili ng damit panloob na ito. Malamang ginamit mo ang kanyang credit card dito. Kaya pag-aari pa rin niya ang mga ito. Hubarin siya. Hindi ko ginamit ang kanyang card. Paano niya inahasang hamakin si Chelsea? Bilisan mo. Umalis pa! Papaninggutin ko sila ng 100 beses. Sa bawat kasing liit na paghamak na dinanas niya. Magpatupad ng control sa trapiko. Milis! Tama na. Pakawalan mo siya. Rafael, may nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Ngayon mismo. Kinamumuhian ko rin si Chelsea. Pero ito ay isang pagdiriwang. Kung huhubaran mo siya, magmumukha tayong masama. Hayaang umalis na lang siya. Lumabas ka. Ngayon, pagkatapos ng lahat, nagmamahalan tayo. Gaano siya kasama? Karapat dapat pa rin siya. Sa kahit kaunting dignidad. Teka, Hindi niya kailangang maghubad, pero sinira mo ang aking kasunduan kay Rafael. Ninakaw ang kredito ko. Humingi ka ng tawad sa akin. ano pa ang gusto mo? Ubusin mo ang bote na ito. Ituring mo ito bilang iyong paghingi ng tawad. Sa akin at sa lahat ng bisita. Carmen, Rafael, maaari kang maging mapagbigay at kalimutan na ang mga bagay, pero kailangan ko siyang parusahan. Kung hindi, iisipin niya na tayo ay mga duwag. Rafael, nakalimutan mo na ba? Sino ang nag-iwan sa iyo noong pinakamahirap ang mga bagay? Chelsea, uminom ka na lang ng alak. Ito'y paghingi ng tawad kay Carmen. Wala akong mali. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Sasabihin ko to sa huling pagkakataon. Ang pamumuhunan ay... Chelsea, kahit ngayon, ayaw mo pa rin magsabing ikinalulungkot mo? Napakahirap bang aminin ang iyong mga pagkakamali? Rafael, hindi kita iniwan kailanman. Kung wala ako, Wincorp. Nagsisinungaling ka pa rin? Makinig ka. Iinumin mo ito, gusto mo man o hindi. Pigilan siya. Hindi ako iinom ng alak. Gumagamit ka na ng artificial na puso. Huwag kang iinom kailanman, mamamatay ka. Hindi ako iinom. Hindi ka iinom? Umiinom ka sa mga kliyente. Kaya mong ubusin ang isang bote nang walang kibit-balikan. Rafael, sinungaling lang tong babae. Hindi siya karapat-dapat sa simpatya mo. Heto, inumin mo. Uminom! Puta, ayaw mong sumunod sa madaling paraan. Gawin mo ang mas mahirap na paraan. Pumunta ka sa impyerno. Sino mang humawak sa aking kapatid? Mamamatay. Hinawakan ko siya. Kagatin mo ako. Kasuklam-suklam. Gaano ka kapal ng muka, basura ka,
para makahawak sa kapatid ko. Ikaw, Ano naman ako? Gaano ka katapang mang-api sa kapatid ko? Pupuksain ko pamilya mo. nangangahas kang manakit sa akin? Ano? Kailangan ba naming ng dahilan para saktan ka? Gie, go ka! Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para saktan si Miss Alden? Gusto mo ba ng sampal? Lumampas ka na. Sino ang nagsabi na pwede kang magsalita? G, go. Gaano ka katapang gumawa ng gulo dito? Ano? Nagsisermon ka ba sa akin? Kailangan ba kita para sa ganun? Kailangan ko ba? Hindi kailangan. Hindi mo kailangan. Umalis ka. Nanakit ng tao ng walang dahilan? May problema ka. Kaya lalong gawin ang gulong ito na mas malala. Chelsea, Salamat. Pero, sino ka? Chelsea, hindi mo ako nakikilala? Ako si Dominic. Ako ang iyong nakababatang kapatid. Chelsea, nung tayo ay mga bata pa, nagbenta ka ng dugo para may makain tayo. Iniingatan mo ang mga drumstick para sa amin. At ikaw mismo ang kumakain ng mga tinig. Nakalimutan mo talaga ang lahat ng iyon? Hindi. Gusto ko kay Chelsea. Bitawan mo kami. Mag-drive ka na. Miss, pakiusap. Alagaan mo silang tatlo? Pakiusap, miss. Naalala ko na ngayon. Ikaw si Dominic. Nathan. Benson? Chelsea! Chelsea! Chelsea, pasensya na at nahuli kami. Ang dami mo nang pinagdaanan. Dominic, ayos lang. Huwag mo akong alalahanin. Chelsea, magdiriwang tayo sa muling pagsasama mamaya. Sa ngayon, hayaan mo kaming unang kumuha ng katarungan para sa'yo. Benson, gawin mo. Simula pa lang, kaming tatlo ay lumaban para mabuhay. Sa pinakamasama naming panahon, kailangan namin maghanap ng pagkain sa basurahan. Ate ko, ang gumawa ng mga iba't ibang trabaho para sa pera. Nagbenta pa siya ng kanyang dugo para suportahan kami. Ganun kami nakarating dito ngayon. At ikaw, hindi mo lang siya inapi. Sinaktan at ininsulto mo siya. Hinubaran mo pa siya. Kung hindi kita sisirain na yon, hindi ako karapat dapat sa lahat ng kanyang pagsisikap para mabuhay kami. Mga lalaki, palibutan sila. Kapag walang utos mula sa akin, walang aalis. Opo, sir. Ano? Rafael? Sinasaktan ang mga tao sa harap ng lahat. Akala mo makakalusot ka. Ano kung sinaktan kita? Ano? Makikipag-away ka sa akin, Benson Vidal? Ano? Ano? Ikaw si Lord Hexton. Lord Hexton? Ano? Ika si Lord Hexton? Lord Hexton? Ang binatang ito ba ang kilalang si Lord Hexton? May napakalawak siyang kapangyarihan. Paano nakilala ni Chelsea siya? Tinawag pa nga niya itong kapatid niya. Magkakamag-anak ba sila? Wala na ba tayong pag-asa? Imposible. Si Lord Hexton ang may tunay na kapangyarihan. Pero si Chelsea ay hamak na tao lang. Paano siya maging kapatid ni Lord Hexton? Tama. Ako si Lord Hexton. Ayaw ko ng pagdanak ng dugo. Hindi niyo alam ang lugar niyo, kaya huwag niyo akong sisihin sa pagiging malupit. Mga lalaki, sir, baliin ang braso nila. Katarungan para sa kapatid ko. Lord Hexton. Si Chelsea ay isang dukha at walang kapangyarihan. Kahit tinulungan kanya noon, hindi siya karapat-dapat sa inyong pagsisikap. Ma, Sino ang naglakas loob na insultuhin siya? Talaga? Lumalaban kayo sa amin mga mayaman para sa isang hamak? Kapalit ba? Kung ikukumpara sa aking kapatid, wala kayo. Lord Hexton, ako si Carmen mula sa pamilyang Alden. Maari mo ba akong respetuhin kahit kaunti? Wala kang katayuan sa akin. Tatay ko si Fred Alden. Ako. Gusto mo rin bang mamatay ang tatay mo? Kalimutan mo ang tatay mo. Kahit na nandito ang hari, patatalunin ko rin siya. Tama na? Lord Hexton. Alam kong makapangyarihan ka. Pero ang mga Wynn ay hindi rin mahina. Mabuti. Meron ka mga tao. Ako naman ay may pera. May Claudia Corp din na sumusuporta sa akin. Kung maglakas loob kang hawakan kami, hindi magtatapos ng maayos para sa'yo. Meron kang Claudia Corp sa likod mo? Oh wow. Ang Claudia Corp ay maglalagda ng estratehikong kasunduan sa akin. Bukas ng gabi, nag-invest sila ng 10 bilyon sa amin. Pinatutunayang mataas ang pagtingin nila sa akin. Isa ka lang namang lokal na kapangyarihan. Mas mataas ang Claudia Corp sa'yo. Sasaktan mo ang interes ng Claudia Corp.
mahaharap ka sa gantihan. Labis na pinahahalagahan ka ng Claudia Corp? Alam mo ba kung saan nanggaling ang pamumuhunang yun? Siyempre, sinigurado ito ng aking nobya. Gago, ang kapatid kong babae ang kumuha niyon para sa iyo. Ano? Si Chelsea ang nagdala ng 10 bilyong dolyar na pamumuhunan. Tama. Kung hindi kanya tinulungan. Sa palagay mo ba ang isang bagsak na pamilya katulad ng sa iyo ay makakaakit ng pansin ng Claudia Corp? Maari bang hindi sila namuhunan dahil sa aking kakayahan at sa aking ugnayan sa mga Alden? Ang mga Alden ay mga asong sunod-sunuran ng Claudia Corp. Galing ka sa di kilalang kolehiyo. Sino ka para makatanggap ng malaking pamumuhunan? Hindi. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Ano talaga nangyari sa investment? Rafael ang pamumuhunan na iyon. Ikaw ang nakumbinsi sa tatay ko. Huwag kang makinig sa mga tagalabas na gustong gumawa ng gulo. Tanungin mo na lang si tatay mamaya. Rafael, alam mo pinagmulan ni Chelsea ng mas mabuti kaysa kanino man. Isa lang siyang ordinaryong tao. Paano niya madadala ang pamumuhunan? Totoo yan. Si Chelsea ay bahagya lamang nakapag-aral at hindi makapagpanatili ng trabaho. Kung may kakayahan siya, hindi sana siya naghirap. Gago. Ipinagbili niya ang kanyang puso. Ibinenta niya ang puso. Benson, tama na. Hindi mo magigising ang nagbubulag-bulagan. Chelsea, hindi ko alam kung anong ginawa mo para pagsinungalingin ni Lord Hexton para sa iyo. Pero hayaan mong maging malinaw. Hindi ako naniniwala sa iyo. Wala kang kapangyarihan o impluensya. Nang ako'y nasa pinakamababa, tumakbo kang duwag. Paano mo maibibigay ang 10 billion? Hindi mo kaya. Bakit ang tahimik mo ngayon? Hindi ba't kanina ay daldal ka ng daldal? Ano? Nasaktan ka ba ni Rafael? Sige, kung gusto mong kumapit kay Rafael, sa pagnanakaw ng aking kredito, maaari ko itong ibigay sa'yo. Pero, ang problema ay ayaw na niya sa iyo. Puta ka. Nakawin ang kredito ni Carmen para makapag-asawa? Panaginip yan. Chelsea, bakit ka ngumingisi? Naisip ko lang. Nagsayang ako ng katapatan sa basura. Nangangahas ka pang maging sarkastiko? Gusto mong kumapit sa pamilya ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod at magmakaawa para sa kapatawaran ni nanay at ni Carmen. Sampalin mo ang sarili mo. Gaya ng ginawa ni Lord Hexton. Basta't masiyahan ng nanay ko at si Carmen. Pakahayaan kitang manatili. Kung hindi, tapos na tayo. Chelsea, eto na ang huling pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Dapat mong tanggapin ito. Kung hindi, mawawala ako sa iyo magpakailanman. Rafael, nawala na ba sa isip mo? Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa iyo. Kaya bakit ko tutulungan ka? Isa pa. Binabawi ko ang lahat ng puhunan. Chelsea, hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Hindi mo ibinigay sa akin ng pera. Sino ka para bawiin ito? Isang tawag lang, bawi puhunan. Saan ka nang galing? Akala mo basta mo na lang mababawi? Magpahatid ng mensahe. Kanselahin ang pondo ng kumpanya sa WinCorp. Chelsea, nagmalabis ba ako? Pero nagmamahalan kayo noon. Palampasin ko na lang ba sila? Maaring masyadong malupit. Lipulin ang lalaking minahal ni Chelsea sa harapan niya. Hindi na kailangan. Benson, pinutol ko na ang lahat sa kanya. Wala na akong pakialam sa kaligtasan niya. Sige. Pataasin ko ang pusta. Itapon silang lahat. Rito, heto. Alisin mo ang kamay mo sa kanya. Chelsea, binigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad pero hindi mo ginamit. Akala mo ba ugnayan mo kay Lord Hexton ay nagbibigay sa iyo ng karapatang magpanggap? Ngayon, nagdala ka pa ng 2 lalaki para gambalain ako. Kailan ka naging ganito, Karimar-Mar? Sinusubukan ni Lord Hexton na ipagtanggol ka. Siguro natutulog ka rin sa kanya. 3 lalaki? Rafael, tapos na tayo. May kasintahan ka na ngayon. Wala kang pakialam kung sino kasama ko. Akala mo gusto kong magmalasakit. Minsan nagmamahalan tayo. Ngunit ang kalokohan mo, kinahihiya ako at pamilya ko, hindi ka lang nila tatawag ng mababaw. Sasabihin nilang makikipagtalik ka sa kahit sino. Rafael, pagkatapos ng lahat sa atin, ganito tingin mo sa akin? Chelsea, nawala ka sa sarili mo ng masabihan. Bakit mo siya sinuntok? Mali ba siya? Isa kang pirahan. Wala kang karapatan na humusga sa akin. Putang ina mo, sinaktan mo sina Rafael at Carmen? Suntukin mo ako kung may bayag ka. Eh ano kung gagawin ko? Kagulat-gulat. Paano ka naging ganito kayabang? Rafael, palayasin mo na siya. Chelsea, nanay ko siya.
Karapat dapat sa respeto mo. Lakas ng loob mo malapit sa kanya. Sinaktan ko siya? Mabuti. Matapang ka dahil may nasa likod mo. Seguridad. Ilabas mo sila dito. Palayasin mo kami? Kami ang nagbok ng bulwagang ito. Ito ang aming pagdiriwang. May karapatan akong palayasin kayo. Ikaw? Wala kang kapangyarihang palayasin kami. Kung mayroon man, ikaw ang nasa daan. Nathan, gawin mo. Bilhin ang hotel na ito sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ay palayasin ng bawat may embro ng pamilyang Win. Sino ka ba? Sa tingin mo, kaya mong hamunin kami? Makinig ka. Ang suporta ni Lord Hexton ay hindi nagpapawalang kamatay sa iyo. Sa Odessa, may mga batas. At ang tatay ko ang manager ng Claudia Corp dito. Si Lord Hexton lamang ay hindi sapat upang wasakin kami. Teka, sinabi mo ang tatay mo ang manager ng Claudia Corp. Mabuti. Mula ngayon, hindi na siya. Sino ka para magpasya niyan? Ang pag-atras sa pamumuhunan, tinatanggal mo ang tatay ko? Ano? Ikaw ba ang misteryosong tagapangulo ng Claudia Corp? Carmen, huwag mong sabihin iyan. Paano kung siya nga ang tagapangulo? Nakakatakot magbigay siya ng utos. Diyos ko, tagapangulo ng Claudia Corp. Pakanselahin ang pamumuhunan ngayon na. Sige, tanggalin mo kami sa trabaho. Palayasin mo kami dito, sige? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Talagang naniniwala ka na isang walang kwentang tulad niya ay makakapagpalaya sa akin. Kalimutan mo siya. Kahit si Lord Hexton, hindi magagawa yon. Sige, bibigyan kita ng gusto mo. 3, 2. Ano na naman ang gagawin mo ngayon? Rafael Win, nasa blacklist ka na ng hotel. Seguridad, palayasin sila. G, go. Hindi mo ba nakikilala kung sino ako? Rafael, Nagmumurakap na nuntok ka pa? Maganda. Tugtog siya. Anong ginagawa mo? ano gusto mo? Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo siya. Bitiwan. Hindi mo ito makakalimutan. Wag. Chelsea! Chelsea, ano ang nangyari? Hindi kaya ng puso niya. Dalhin siya sa ospital. Chelsea! Chelsea! Doktor, Tulong! Doktor! Doktor, bilisan mo. Pakiligtas ang kapatid ko. Madali. Kung may mangyari man sa kanya, pagbabayarin ko si Rafael at ang iba pa? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana dapat tinanggap ang transplant. Kung hindi ko ginawa, ayos sana si Chelsea. Dominic, huwag mong sisihin ang sarili. Kailangan nating iligtas ang buhay niya. Ipatupad ang utos ko. Kunin si Dr. Sonnet para iligtas si Chelsea. Bilisan. Sige. Nasa kritikal na kalagayan siya. Kailangan nating operahan siya ngayon. Pero kailangan ng pahintulot ng kapamilya. Dr. Wilson, nasa telepono niya ang numero ng asawa niya. Mababang uri ay mananatiling mababa. Nabigo siyang sumipsip sa amin. Binayaran niya ang manager para paluin kami. Rafael, hindi mo kami dapat pinigilan sa pagtawag sa pulis. Tama na. Pipirma tayo ng kasunduan sa Claudia Corp bukas. Kung lumaki ito sa pulis, paano kung umatras si Claudia? Kapag nandito tatay ko, hindi nila bawiin ang puhunan. Kalimutan mo na. Nasusuog tayo. Tiisin muna natin ito. Nakuha na ang puhunan. Pagbabayarin sila. Sa lahat ng hirap natin. Rafael, parang ang lapit ni Chelsea at Lord Hexton. Iginagalang din niya. Natakot ako mahirap makamit ang hustisya. Naipaliwanag na ni Lord Hexton. Binigyan siya ni Chelsea ng pagkain ng bata pa. Iyon ang nakatulong sa kanya malampasan ang pinakamahirap na panahon. Nagpasalamat siya. Kaya itinagtanggol niya ito ngayon. At trinato ng may paggalang. Pero ngayon, nabayaran na niya ang utang na loob. Tiyak na hindi na niya siya poprotektahan. Tama ka. Si Lord Hexton ay opportunistic sa Kim. Isang pagkaing may kabaitan, hindi magdudulot ng habang buhay na katapatan. Kailangan natin ang puhunang $1 bilyon. Gayunpaman, at makipag-ugnay ng permanente sa Claudia Corp. Kung gustuhin man ni Lord Hexton, naguluhin tayo ulit. Kailangan niyang pag-isipan ng mabuti. Nagtataka lang ako kung sino talaga ang dalawang walang kwentang iyon. Parang nakita ko na ang kanilang litrato saan man. Sino bang may pakialam kung sino sila? Basta makuha ang puhunan, ang pagdurog sa kanila at kay Chelsea ay kasing dali ng pagpisa sa langgam. Ma, Carmen, pinuto ko na ang lahat ng ugnayan. Kay Chelsea, hindi na niya kayo guguluhin. Bakit hindi na lang natin siya pabayaan? Rafael, nakalimutan mo ba kung paano ka umiyak habang yakap ang bangkay ng tatay mo? Nakalimutan mo ba kung paano noong nasa pinakamababa ka? Iniwan ka ni Chelsea?
Mr. Win, ang asawa ninyong si Chelsea Vidal ay nangangailangan ng emergency heart surgery. Kailangan pirma niyo sa ospital ngayon. Ang pirma ko? Wala ba siyang kasamang 3 lalaki? Wala na bang nagmamalasakit sa kanya ngayon? Umalis na si Lord Hexton matapos bayaran ang utang na loob. Mr. Win, ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Malaking operasyon sa puso. Kailangan mong pumunta dito. Operasyon sa puso? Hindi ka doktor. Nasa bulsa ka ni Chelsea. Nandoon ako. Sa check-up niya, 3 buwan na ang nakalipas. Tinap siyang malusog sa ulat. Kailangan niya ng operasyon? Ang puso niya. Tama na. Iabot ang telepono. Tanungin mo kung kailan titigil sa pagpapanggap. Malamang nagsisisi siya at gustong bumalik sa akin. Sabihin mo, lumampas na siya sa hangganan ko sa pagdiriwang. Si Carmen, na kasama ko ngayon, wala na siyang pagkakataon bumalik sa akin. Ipaalala mo sa kanya. Tigilan na ang mumurahing trick na iyan. Habang lalo siyang nagpapahirap, lalo itong nakakadiri. Mr. Win, pumunta ka sa ospital. Malalaman mo kung nagsisinungaling siya pagdating mo rito. Asawa mo siya. Kung mamatay siya, habang buhay mo itong pagsisisihan. Aray. Rafael, ang sakit nito. Carmen, ano ang nangyari? Malamang nasaktan ng hotel manager ang puso ko. Nang pahirin siya ni Chelsea, nabugbugin ako. Masama ang pakiramdam ko. Sabihin mo to kay Chelsea. Pinutol ko na ang lahat sa kanya. Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay siya. Tulungan kita umakyat para magpahinga. Hello? Hoy! Rafael, kung hindi ako mamamatay, babawiin ko ang lahat mula sa iyo. Masama ito. Puso ng pasyente. Tumigil na. Bilisan mo! Narito na si Dr. Sonet. Magtabi kayo. Gusto ko ang bukong kinaroroonan ni Chelsea noong nakaraang buwan. Rafael, ano ang nangyari? Masama ang pakiramdam ko nitong huli. Dahil sa nangyari kanina, kasalanan lahat ito ni Chelsea. Siya ang nagpapanikip ng dibdib ko. At nagpagalit din sa iyo. May sasabihin akong masayang balita. Hindi tinanggal ng kumpanya ang tatay ko. Tutuloy bukas ang 10 bilyong puhunan. At napatunayan nito na ang 2 lalaking nasa likod ni Chelsea ay mga walang kwenta talaga. Mga artista lang silang inupahan ni Chelsea para magpanggap. Wala silang tunay na kapangyarihan. Ibig sabihin, wala tayong dapat itatakot kay Lord Hexton. Chelsea, nalaman ko na ang lahat ng pakulo mo. Tingnan natin kung paano mo ito ipagpapatuloy. Kahit may backer ang 2 walang kwentang yon, hindi tayo kailangang matakot. Sabi ni Dad, ang kapatid kong si Bianca ay napansin ni Mr. Dominic. Ang pinakamayamang tagapagmana sa Hellman? Oo. Siya ang ginintuang anak ng Hellman at kontrolado niya ang lahat. Carmen, aangat na ang pamilya mo sa tuktok. Basta patuloy mo akong mamahalin. Ibabahagi ko sa iyo ang yaman at tagumpay ko. Sige. Chelsea? Chelsea, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ako namatay? Nasaan ako? Huwag mong sabihin iyan. Mabubuhay ka ng matagal at malusog. Nasa Vidal Villa ka. Matapos kang mawala sa panganib, dinala ka namin dito para alagaan ka. Hoy! Dominic! Chelsea, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat kinuha ang puso mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, tanga. Kusang loob ko itong ibinigay. Bukod pa riyan, hindi mo nga alam na ako iyon noon. Gayun pa man, nasira ang artificial kong puso sa pag-inom. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo o malulungkot ako. Chelsea, masyado kang mabait sa akin. Muntik ka nang mapatay ni Carmen sa alcohol. Hindi ko siya palalampasin dito. At si Rafael din. Sisiguraduhin kong hindi siya mabubuhay sa Odessa. Huwag kang magpadalos-dalos. Ayokang may mamatay. Bukod pa riyan, nais kong ayusin. Problema nila at sa akin. Chelsea, ako. Tama na iyan. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Basta masaya ka. Pasok. Dalhin ang mga regalo. Maligayang pag-uwi, Miss Vidal. Ang daming kahon. Para saan ito?
Chelsea, hindi lang ito mga kahon. Ito ang aming mga regalo sa iyong kaarawan. 10 taon na? Mula nang kami ampunin, nag-iipon kami taon-taon para sa regalo mo. 18 taon. 18 regalo. Chelsea, maligayang ikawalong kaarawan. Chelsea, maligayang ikasiyam na kaarawan. Chelsea, maligayang 10 kaarawan. Tatlong maliliit na pasaway. Ang babait ninyo sa akin. Pinayak mo ba ako? Noong bata kami, ibinigay mo ang lahat. Dapat kaniming tratuhin ng maayos. Chelsea, ito ang aming reunion gift. Meron pa? Ito ay isang Skypiercer whistle. Kung sakaling ikaw ay nasa panganib, hihipan mo ito. Dadalhin ko kaagad at iingatan ka. Chelsea, ito ang Crimson Medal. Itago mo to. Sa medalyang ito, ang lahat ng piling pamilya ay susunod sa iyo. Bunga ng iyong pagsisikap. Hindi ko matatanggap ang mga ito. 18 taon na regalo, higit pa sa sapat. Chelsea, tanggapin mo to. Hindi lang to kilos. Ito ang aming paraan ng pagbabayad. Maraming ang tiniis doon noon. Mula ngayon, aalagaan ka namin at ingatan. Nais naming maging pinakamasayang babae ka sa mundo. Sige. Chelsea, mula ngayon, pinakamalaking shareholder ka ng Claudia Corp at Chairwoman. Makakapag-desisyon ka sa lahat. Kasama diyan ang 10 bilyon na puhunan sa wins. Sige. Rafael, kahit naputol na ang lahat ng ugnayan natin, binabawi ko ang lahat ng utang mo sa akin. Nanay, bakit nasa kwarto mo ang kuwintas at ginto ni Chelsea? Pinalitan mo ba ang mga iyon? Oo, pinalitan ko. Mumurahin at hamak lang siya, walang pera o katayuan. Hindi niya karapat-dapat yun. Maiintindihan niya ito. Ano kung gawin niya yon? Hindi siya karapat-dapat sa pamilya natin. At pinatutunayan ng katotohanan, tama ako. Kung hindi, kinuha na sana niya lahat at umalis. Pero, Rafael, Judy, may magandang balita ako. Sinabi ng tatay ko, pipirmahan ng chairman ng Claudia Corp ang kontrata sa iyo. Si Mr. Vidal mismo darating? Ibig sabihin, malapit na tayong umakyat sa tuktok. Kunin mo na. Oo, kunin mo. Chelsea, bakit ka gising ng maaga? May plano ka ba? Oh, Chelsea, nagpapagaling ka pa. Dapat ay nakahiga ka at nagpapahinga. Aalagaan namin ang anumang kailangan mo. Mas maganda na pakiramdam ko na umay na ako. Naisip kong bumili ng groceries at magluto ng handaan para ipagdiwang ang ating pagsasama. Nangako ako nun na kapag may pera na, ilibre ko kayo ng handaan sa dagat. Chelsea, maaari na lang tayong kumain sa labas. Huwag mong pagurin ang sarili mo. 18 taon na. Gusto ko talaga na magluto ng pagkain para sa inyo. CJ, sabi ni Chelsea, gawin na natin to. Benson, samahan mo si Chelsea sa palengke. Sasama kami ni Nathan pagkatapos ng pulong. Nakuha ko. Chelsea, mamili tayo ng groceries. Magluluto at kakain tayo mamayang gabi. Dominic, tandaan na anyayahan si Miss Bianca mamayang gabi. Hayaan mo makilala siya ni Chelsea. Kalimutan mo na. Hapunan ng pamilya. Huwag na tayong mag-anyaya ng hindi kasabi ng pamilya. Umalis ka ni Chelsea. Chelsea, tayo na. Sige. Chelsea, anong uri ng isda ito? Alin? Eto. Ako. Ito ay Telor Turbot, 5.1 libra. Ibibilog ko to, 2,000 kada libra. Iyon ay 10,000 lahat. Paano ka magbabayad? Teka, hindi namin sinabing ito ang gusto namin.
Ito ay 10 libra. Lewa Mayen. Magkasama, 30,000 sila. Cash or card? Pinipilit mo ang deal. Pambubuli. Anong sinasabi mo? Anong ibig sabihin? Pinipilit ko ang deal. Pumili ka ng isda. Tinimbang ko na ito para sa'yo. Napagdesisyonan mong hindi sulit ang pera. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng aming isda ay malinaw ang presyo. Hindi ka makakatakas. 30,000, walang kulang! Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Kami pumili ng isda? Itinuro lang ito ng kapatid ko para itanong kung anong klase. Pero sinaklot mo't pinatay nang tanungin namin kung ano ang ginawa mo. Pumatay ka ng pangalawa, kaya naming bayaran ng 30,000. Pero hindi kami bibili ng sapilitang bentahan. Kung sa tingin mo nagsisinungaling kami, suriin mo ang surveillance. Naging hindi makatwiran ka? Hindi makatwiran? Iyan ang tuntunin dito. Pagturo sa isda ay pagpili nito. In-order mo ang isda. Hinuli ko at tinimbang para sa iyo. Ngayon ang mga isda ay patay na at ayaw mo sa kanila. Paano iyan patas sa amin bilang mga nagbebenta? Disk. Sinasabi ko sa iyo, 2 isda, 15 pounds, 30,000. Walang tawad. Gusto mo o hindi, utang mo yan. Ang pera. Pagturo ay pagpili. Sino gumawa ng tuntuning yon? Kami ang gumawa. Lahat dito alam yan. Ang pagturo ay pagpili. Huwag tumuro. Maliban kung handa kang magbayad. Hindi namin alam to. Wala kayong nakasulat kahit saan. Hindi mo problema ang hindi pag-alam. Hindi ako obligado na magbigay ng puwang sa kamangmangan mo. Saluhi ka na iyan. Kung hindi alam na pagpatay ay krimen, pwedeng pumatay ng inosente at maglakad ng malaya. Tama ba ako? Salbahe. Bilisan mo at magbayad. Hindi mo magugustuhan ang susunod. Pinipilit mo ang bentahan. Tatawag ako ng pulis. Ikaw umorder ng isda, ikaw magbayad. Ano pa ang pagtatalunan? Nakakagulo. Nagpapanggap na biktima, hindi na uubra ngayon. Ikaw ang hindi nagabala. Natingnan ang mga patakaran. Hindi ba't kasalanan mo ito? Huwag kang magpanggap na mayaman na pumunta rito kung hindi mo kayang bayaran ng isda. Kung ayaw mong magbayad, staff ang sasagot niyan. Wala kang puso? Narinig mo ba yan? Hindi bulag ang publiko. Huwag mong isipin na magpapanggap ka bilang biktima dahil babae ka lang. Tama na yan. Magbayad ka na. Kahit hindi ka na bumalik pa, hindi na pwedeng pag-usapan ang 30,000 dolyar. Tawagin ang manager mo. Gusto kong magreklamo. Pinili mo ang mas mahirap na paraan. Hindi mo na ipilit ang bentahan. Kaya itinaas mo na ang antas? Kung mahahawakan mo man ako ngayon, tatawag ako ng pulis. Sige, gusto mo bang makausap ang manager? Sige, huwag ka lang magsisisi pagkatapos. Kunin mo si Miss Win. Dean, bakit mo ako tinawag? Kumakain ako ng tanghalian kasama ng pamangkin ko. Miss Win, kapatid ko, tumitingin lang sa isda. Pinatay ito ng staff mo. Siningil kami ng 2,000 kada libra. Sino nagsabi sa'yo na ang teller turbot ay $0 kada libra? Umakyat na ang presyo ng tanghali. 4,000 kada libra na ngayon. 60,000 ang 5 libra. 30,000 lang siningil mo? Sino sasagot sa kulang? Miss Win, patawad po. 4,000 dolyar bawat libra. Miss, paumanhin. Nagkamali kami sa presyo. Isdang ito, 4,000 kada libra. Kabuang halaga, 60,000. Card o cash? Kung di ka makakabayad, pwede kang magtrabaho dito para mabayaran ang utang. Sobra na ang ginagawa mo. Magrereklamo ako. Numero ng kagawaran ng kalakalan? Sige. Agresibong pagbebenta na may katawa-tawang presyo. Ganyan ba ang paraan ninyo sa negosyo? Tama, ganyan ang aming pagnegosyo. Makatwaran man o hindi, ganito ang sistema. Nakakagalit ito. Ano, hindi masaya? Sige, suntukin mo ako. Ikaw! Sige. Magbabayad ako? Altmış sıfır sagart? Nakita niyo ba yon? Oh, Narinig niyo ba yon? oo. Iabot mo na. Natutuwa akong marinig iyan. Ayon sa aking patakaran, kapag nakita at narinig na ang pera, yan ay itinuturing ng bayad. Quits na tayo ngayon. Nagloloko ka ba sa akin? Ikung o, ikaw, para sa agresibo mong pagbebenta at panloloko. Ito ay para sa mataas na patong at paggamit ng pananakot. Itong huling sampal para sa paghamak sa kapatid ko at pagtakot sa kanya. Sinaktan mo si Bifla. Win?
Sa tingin mo, kaya mo akong labanan? Hindi naman kailangang maging marahas. Muntik ko nang makalimutan ka. Wala na bang katarungan? Sinabi kong pwede ka magsalita? Hindi! Umalis ka! Mga pare, sakmalin niyo siya. Kayong lahat. Gusto niyong lokohin ako? Sa gisag ng Hexton, ikaw ang Panginoong Hexton. Humingi ka ng tawad sa aking kapatid. Ngayon din, Patawad. Paumanhin. aminin mo, nagkamali ka. Nagkamali kami. Anong daliri ginamit mong ituro sa kapatid ko? Balatin mo. Tumigil ka! Tigil. Raphael, nanggugulo sila rito. Nananakit ng mga tao. Ipagtanggol mo ako. Chelsea, ikaw na naman. Wala ka talagang hiya. Akala mo ba ang pangalan ni Lord Hexton ay nagpapahintulot sa'yo na gawin ang gusto mo? Rafael, ganyan kakatigang bulag. Tulad ng dati, ayaw mo bang itanong kung ano ang ginawa nila? Ano man ang ginawa ng tita ko, hindi mo dapat siya sinakta. Dapat igalang natin ang nakatatanda. Hindi mo ba alam yan? Hindi nagsasayaw ang iisa. Hindi ka naman mas mabuti. Hindi mapapatawad. Lakas ng loob mo, una sinira mo ang bangkete ng Wincorp, tapos sinaktan mo ang nanay ko at si Carmen. Akala mo ba powerful si Lord Hexton? Hindi ko kontrolin ang buong Odessa. Pero kayang-kaya kong ayusin ang tulad mo. Sa tulog ko. Huwag mayabang, Lord Hexton. Sinusuportahan kami ni Mr. Nathan mula sa Claudia Corp. Kapatid ko, babae ni Mr. Dominic. Huwag mo kaming guluhin. Sinusuportahan ng Claudia Corp at ni Mr. Dominic? Anong swerte? Ano? Takot ka na ngayon? Hindi pa huli. Para umalis ka sa gulo na ito. Kung hindi, madadamay ka. Kasama ni Chelsea. Seryoso? Ikaw lang mag-isa ang lalaban sa Claudia Corp at kay Mr. Dominic. Well, talagang hindi ko kaya. Nalabanan silang dalawa ng mag-isa. Pero kaya ng kapatid kong babae. Tama, nandito ako. Hindi nila maaapihin si Benson. Kung apihin nila Dominic o Nathan si Benson, papaupuin ko sila sa tuhod at magsisi. Buong magdamag. Tumahimik ka, Chelsea. Akala mo ba mayamang nobyo mo ay makakapagbigay sa'yo ng libreng pahintulot? Malaman mo ang iyong lugar, di ba? Binabalaan kita. Humingi ka ng tawad sa tiyahin ko ngayon din. Bayaran mo sila ng doble sa mga pagkawala. Kung hindi, pagsisisihan mo. Chelsea, para sa alaala ng nakaraan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umaasa akong pahahalagahan mo ito. Kasalanan ng tiyahin mo. Hindi ako hihingi ng tawad. Magsasampa rin ako ng kaso sa kanya. Chelsea, bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi ka ba makahingi ng tawad sa tiyahin ko? Para sa akin, basta masaya siya. Okay lang sa akin na magkaibigan tayo pagkatapos ng diborsyo. Kung hindi, mawawala mo ako. Sino ka? Espesyal ka sa akin nun. Ngunit ang mga damdaming iyon ay wala na. Chelsea, ikaw ang nagkasala sa akin. Iniwan mo ako sa pinakamababa kong punto. At ngayon ikaw ay kumikilos na parang may utang ako sa'yo? Wala ka bang hiya? Ibinigay ko ang puso ko para makakuha ng 1 bilyon para sa'yo. Paano mo masasabing ako ang may kasalanan? Ano? Ipinagpalit mo ang iyong puso para sa 1 bilyon para sa akin? Sabi mo, ipinagpalit mo ang puso mo sa $1 bilyong dolyar? Naniniwala ka ba? Raphael, walang hiya si Chelsea. Gagamit ng kahit anong daya para lang hawakan ka. Kung tunay na ibinigay niya ang puso niya, paano siya nakatayo rito? Bukod pa riyan, sinong gagastos ng 1 bilyon sa puso? Sobrang mahal naman. Nakalimutan mo na, kahapon may pinapunta siyang tao. Magpanggap na doktor at tumawag sa'yo. Nagsasabing kailangan niya ng operasyon sa puso. Tingnan mo siya ngayon. Mukha ba siyang taong nagpa-opera sa puso? Ginoong Win, pumunta ka na sa ospital. Malalaman mo kung nagsisinungaling siya pagdating mo rito. Asawa mo siya. Kung mamatay siya, pagsisisihan mo ito habang buhay. Chelsea, maraming pinalampas ko sa'yo. Pero patuloy kang nagsinungaling sa akin. Gusto mo pang nakawin ang kredito ni Carmen. Wala kang hiya? Talagang bulag ako noon na umibig sa taong kasing walang hiya mo. Subukan mong sabihin ulit yan? Tama na, Benson. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa pakikitungo sa basura tulad niya. Tara, mamili na tayo sa ibang lugar. Sige. Panginoong Hexton, mas mabuti pang iwan mo si Chelsea agad. Kung hindi, hahabulin ka rin ni na Ginoong Nathan ng Claudia Corp at Ginoong Dominic. Kaya maghihintay ako para sa kanila. Hoy! Chelsea, bibilang ako hanggang 3, humiling ng tawad sa tiyahin kong hindi. O kung hindi, 3, 2, 1, Chelsea,
Hindi gagana ang pagpapaarte. Hindi kita kailanman patatawarin. Chelsea, hindi ako makapaniwala na ginanyang kanila. Ipagkakatiwala ko sa iyo. Ang sangay ng Claudia Corp sa Odessa. Dadalhin mo. Ang seremonya ng pamumuhunan mamayang gabi bilang kinatawan ng Claudia Corp. Ipalamang kay Rafael at Carmen kung sino ka. Talaga, Hindi ko naman kinainisan si Rafael. Ako ang tangang nahulog sa kanya. Sinasakop ko ang Claudia Corp para lang mabawi ang dati kong isinuko. Isa rin itong pagwawakas sa relasyong ito. Chelsea, malaki ang puso mo. Chelsea, sandali lang. Kailangan kong sagutin to. Mauna ka na. Tagapangulo ng Claudia Corp, darating sa Odessa. Nakuha ni Bianca ang atensyon ni G. Dominic. Magpapakasal si Carmen sa mga Win. Mukhang kami mga Alden ay malapit ng yumaman. Hindi magtatagal, masasakop ko ang buong Odessa sa aking palad. Kailan nag-empleyo ang kumpanya ng ganitong kagandang empleyado? Bakit hindi ko alam? Sino ka? Bitawan mo ako. Hinay-hinay lang, Jiliw. Gusto kita. Hulaan mo kung ano ang gusto kong gawin. Sige na. Sige na. Pakawalan mo ako. Karanggalan mo. Na gusto kita. Huwag kang walang utang na loob. Bruha ka. Pasayahin mo ako. Bitawan mo. Bibigyan kita ng 100,000. Lumayo ka. Mas malaki pa yan. Sa isang taong sweldo mo. Anong ginagawa mo? Chelsea, kadiring tao. Anong lakas ng loob akitin tatay ko? Wala ka bang iya? Anong sinasabi mo? Tatay mo ang nanggahasa sa akin. Ako ang nanggahasa sa iyo. Lasing ako at nakahiga lang dito. Ikaw ang sumampa sa akin. Ayaw mo akong paalisin. Chelsea, lumipat ka na ba kay Fred matapos mabigo sa akin at kay Lord Hexton? Nakakadiri ka. Rafael, anong kalokohan yan? Si Fred ang nanggahasa sa akin! Ako ang nanggahasa sa iyo. Tiningnan mo na ba ang sarili mo? Itinapon mo si Rafael. Anong klaseng tanga ako? Para hawakan ka. Mababa ang sanhi ng gulo. May mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Susubukang akitin si G. Alden. Sino ba siya sa palagay niya? Lift, wala akong nararamdaman kundi paghamak. Para sa isang katulad niya. Inakusahan niya si G. Alden ng harassment? Kahihiyan sa kababaihan. May surveillance dito. Tatawag ako ng pulis. Ito ba ay dapat? Maging banta sa asawa ko? Malaswang puta ka. Nangangahas ka pa ring lumaban? Guardia, asikasuhin ang taong ito. Tataasan ko ang sweldo mo ng 100,000. Sige. Bitawan mo ako. Tulong. Ako'y hindi marunong lumangoy. Chelsea, Rafael, galing siya sa probinsya. Paano siya hindi marunong lumangoy? Nagkukunwari lang siya para makuha ang simpatya. Kahit hindi siya marunong lumangoy, karapat dapat siya dito. Dahil sa pang-akit sa asawa ng iba, pinaghandaan niya to. Tara na. Ako. Rafael, galit na galit ang aking mga magulang ngayon kung pipiliin mong tulungan si Chelsea, ang pamumuhunan ngayong gabi. Chelsea. Chelsea, Chelsea, ano ang nangyari? Bakit ka nasa tubig? Nathan, okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Nasindak mo ako. Paano ka nasaktan? Anong nangyari? Si Fred, pinuli nila si Chelsea. Mas alam mo, kaysa lumaban,
Aalagaan kita ng maayos. Dahan-dahan, Irog, gusto kita. Hulaan mo kung ano ang gusto kong gawin. Sige na, sige na. Pakawalan mo ako! Walang hiya kang puta. Nangangahas ka pang lumaban? Mga guwardiya, asikasuhin ninyo itong hamak na tao. Tataasan ko ang sahod mo ng 100,000. Sige. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mga anak ng putang inang iyon. Nangangahas silang manira at bulihin si Chelsea. Hindi ko palalampasin ito. Nathan, ayos lang ako. Chelsea, baka sapat na ang kabaitan mo. Ngunit, hindi ko hahayaang sinuman ang bulihin ka ng ganun. Tara na. Sa kumpanya. Hindi ba yan ang walang hiyang babae na nang akit kay G. Alden sa pool? Ano? Hindi pa ba? Natututo ang leksyon mo? G, go ka! Nangahas kang sampalin si Jeng. Ban, may lakas ka ng loob. G, go ka! Hindi ito lugar para magulo. Ginawa ko na. Ano yon? Paano ka nangahas? Nasampalin ako. Kaya, gagawin ko ulit. Mababang klaseng tao. Nabigo kang akitin si G. Alden. Ngayon, gagawa ka ng gulo? Bahala si Ginang Alden sa'yo mamaya. Tama? Sino mang maglakas loob na gumawa ng gulo sa Claudia Corp ay malaking problema. Sabihan mo si Fred na lumitaw dito. Ako ko rin siya. Sinong tanga ang nag-aakala na pwede siyang gumawa ng gulo sa Claudia Corp? Sino bang gago ang nag-isip na makikipag-away siya sa Claudia Corp at maging hamunin ako? Gumagawa ng gulo sa liwanag ng araw? Pupunta ako para turuan siya ng leksyon ngayon. Kailangan niyang igalang ang mga patakaran. At ako rin. Alden, nandito ka na. Yung babaeng sinampal mo sa pool, nandito para gumawa ng gulo at manakit sa amin. Tama po, Genang. Alden, aasikasuhin niya kayo at si G. Alden ng sabay. Gnang. Alden, kailangan mo kaming ipagtanggol. Puta! Inakit mo asawa ko. Nagpanggap kang di marunong lumangoy para lokohin si Rafael na kaawaan ka. Tinawag mo pa kabit mo para gumawa ng eksena sa kumpanya. Magaling. Pangiinsulto ito! Asawa mo ang... Tumahimik ka. Asikasuhin kita sa susunod sa ginawa mo sa asawa ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag gumawa ka ng gulo sa Claudia Corp. Mga guard, paligiran sila. Gago! Ang yabang mo kanina. Sige, apakan mo ako ulit. Subukan mong sampalin ako ulit. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang duwag. Sige, ikaw. Nasiyaan ka na? Leche ka? Kumusta naman ngayon? H. Eng Alden. Tingnan mo siya. Sinaktan niya ulit ako sa harap mo. Gago ka. Ang lakas ng loob mo. Mamatay ka. Tigilan mo iyan. Tigil. Ginang Alden, kayo mismo haharap sa kanila? Wala ka na. Nakalaban ka ng maling babae. Masahol pa sa kamatayan ang sasapitin mo. Tumahimik ka. Ginoong Nathan. Ginoong Nathan? Pinakamataas na otoridad ng Claudia Corp. Pinakamayamang lalaki sa bansa. Kumokontrol ng trilyon-trilyong ari-arian. Siya ay Ginoong Nathan? Wala na ako. Tapos na ako. Halika, batiin si Ginoong Nathan. Kamusta po, Ginoong Nathan? Ano to? Di mo ako tuturuan. Naigalang ang mga patakaran. Pati na rin kayo. Ginoong Nathan, hindi ko alam na bumisita kayo. Hindi ko kayo nakilala. Patawad po. Kanang pinsni. Ginoong Nathan, hindi ko sinasadya na mangyari ito. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Hindi namin kayo nakilala. Hindi namin kayo nais na ma-offend. Molly, ang pagkakamali mo, hindi ang pag-offend sa akin. Nagkamali ka nang saktan mo ang kapatid ko. Sinubukan ni Fred na asaltuhin ang kapatid ko. Pero pinagbuhatan mo siya ng kamay at itinapon sa pool. Inaasahan mo na patawarin kita dahil dito? Ano? Kapatid na babae siya ni Ginoong Nathan?
Tama. Si Chelsea ang kapatid ko. Hindi ako makakapunta dito kung wala siya. Ipinaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Ngunit nilapastangan mo siya at pinagtangkaan mo pang patayin. Ang kapal ng mukha mo! Mr. Nathan, lahat ng ito ay malaking pagkakamali. Pagkakamali? Manatili na lamang na ganoon. Sinusunod lang namin ang utos ni Mrs. Alden. Tumahimik ka. Mr. Nathan, di ko sinasadyang idamay kapatid mo. Nangyari lang yon dahil sa asawa ko. Ano? Naniniwala ka bang lalapit ang kapatid ko sa asawa mo? Ang totoo, ang asawa mong si Fred ang sumubok, gumahasa sa kapatid ko. Hindi pwede. Imposible. Ito ang surveillance footage. Sino ka? Bitawan mo ako. Inay lang, mahal. Gusto kita. Hulaan mo ang gustong kong gawin. Diyos ko, si Mr. Alden ang gumahasa kay Miss Vidal. Priscilla, nandito ang katotohanan sa harap mo. Anong masasabi mo ngayon? G. Nathan, patawad. Mali ang pagkakaintindi ko. Babalik ako para kay Fred. Paumanhin kay Beep Vidal. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Sa tingin mo makakalusot ka? Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, magbayad ka sa ginawa mo. Beefly Vidal. Hindi ko alam na kapatid ka pala ni G. Nathan. Kung alam ko, hindi kita sasaktan. Handa akong ialok sa'yo. Naghingi ng tawad sa 0.1 million. Ayoko sa pera mo. Hustisya lang ang gusto ko. BB, Vido. Minsan, mas mabuti na piliin ang matuwid na daan. Huwag kang magmalaki sa pagkapanalo. Magpatawad at maglimot. Bakit ko gagawin iyon? Kung ang kapatid ko ay hindi si Nathan, hindi ko maisip gano'n ako magdurusa. Ang taong katulad mo hindi titigil sa sarili. Kung palalampasin kita ngayon, sino nakakaalam kung ilan pang tao ang sisirain mo? Chelsea, nagpakumbaba ako. Nag-alok sa'yo ng kabayaran bilang paggalang kay G. Nathan. Huwag mong abusuhin. Kung magbabago isip ko, wala kang makukuhang pera at baka ka pa magdusa ng grabe. Magdusa ng lubha. Priscilla, hinahamon mo ba ang aking kapatid na babae? Karapat-dapat ka ba? Hindi ko siya hinahamon. Pinapaalala ko lang sa kanya, mag-iwan ng puwang para sa awa kung hindi lahat ay talo. Lahat ay talo? Sa palagay ko, hindi. Makinig kayo. Alisin sa tungkulin si Priscilla. Sa lahat ng tungkulin agad. At isuko sa mga otoridad. Karapat-dapat ang kapatid ko sa hustisya sa parehong oras. Ang kapatid kong si Chelsea ang gaganap bilang chairwoman ng Claudia Corp. Lahat ng desisyon ng kumpanya gagawin niya mag-isa. Naririnig mo ba ako? Malinaw ba? Oh! Mr. Nathan, papatalsikin mo ako. Hayaan si Chelsea, walang alam, maging chairwoman? Tumanggi akong tanggapin ito. Akin ang Claudia Corp. Kailangan ko ba ng apruba mula sa tulad mo para italaga ang chairwoman? Ikaw? Kailangan ko ba? Ako? Kailangan ko ba? Nathan, huwag mong itulak iyan. Kung kahapon man, baka natakot ako sa iyo. Ngayon, anak kong si Bianca, kasama ni G. Dominic. May pera ka. Ngunit wala ka sa ligtas na kalaliman kung ikukumpara kay G. Dominic. Kung makikialam ka sa akin, magdurusahan ka. Kung alam mo ang ikabubuti mo, magkunwari na walang nangyari. At iabot ang kalahati ng mga pagbabahagi bilang kabayaran. Kung hindi man, papaubaya ko sa magiging manugang kong lalaki ang paglilitis sa'yo. Si G. Dominic, ha? Ano? Natatakot ka na ba ngayon? Sa wakas, napagtanto mo na kung gaano kami kalakas. Walang-wala si G. Dominic. Hindi pa niya nakikilala ang kapatid kong babae. Kung makilala niya, siya ay magmamakaawa sa harapan niya. Guardia, hulihin sina Priscilla, tanggalin ka agad, iharap sa autoridad. Nathan. Naglakas loob ka? Nathan. Sinasabi ko sa iyo, Nathan, hindi pa ito tapos. G-Win, paparating na si G. Nathan. Pipirmahan ang kontrata mamayang gabi. Hindi ka mapipigilan sa Odessa. Suportado ka ni G. Nathan at ikinonekta ka kay G. Dominic ni Beep Bianca. Opisyal ka nang naglalaro. Sa malalagong liga, inaasahan ko ang ating pakikipagtulungan. G-Win, magaling. Kung kailangan ka ng anuman, sabihin mo lang. Malapit na ang oras. Pumasok na tayo. Malapit nang dumating si G. Nathan.
Pagkatapos magkita ni G. Dominic at ng matagal na nawawalang kapatid niya, pupunta rin siya rito. Pupunta rin si G. Dominic? Iyan ang ginento ang anak ni Helman. Bakit siya nagpakita dito? Kapatid ni Carmen, si Bianca, kasintahan ni G. Dominic, inanyayahan niya si G. Dominic. Tiyak na hindi niya tatanggihan. Regalo ko ito para sa iyo, Rafael. Umaasa ako na patuloy kang tataas pa sa hinaharap. Carmen, salamat. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. At ang taong pinakamahal ko. Chelsea, nakikita mo ba ito? Ito ang pagkakaiba sa pagitan mo at ni Carmen. Iniwan mo ako. Ipinagkanulo mo ako. Ngunit tinulungan ako ni Carmen na umangat. Hindi mo ako masisisi sa pag-iwan sa'yo. Hala, grupo ng Rolls-Royce. Limitadong edisyon. Ang ganda ng pagpasok, CJ Nathan. Bilisan mo, salubungin siya. Samantalahin natin ito para makuha ang pabor niya. Nandito na ang mga kotse. Maligayang pagdating, G. Nathan. Chelsea? Anong ginagawa mo rito? Nagtatangka kang kumapit sa anak ko. Muli? Sinasabi ko, habang buhay, hindi ka pwedeng maging kay Rafael. Gang, Win, wala kang pakialam kung saan ako pumunta. Bakit ko ipagpapatiri ng mata sa mandarayang basurero tulad ni Rafael? Chelsea, iniwan mo ako dahil mahirap ako. Ngayong nagtagumpay na ako, umakapit ka na naman sa akin. Karapatan mo bang insultuhin ako? Kumakapit sa'yo? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Hindi ka kumakapit kay Rafael? Bakit ka narito? Huwag mong sabihin sa akin. Narito ka para guluhin ito? Hindi ako narito para kay Rafael. Narito ako upang dumalo sa seremonya ng pamumuhunan. Sakim na babae, pera lang habol. Nagtangkang mangakit sa ama ko. Walang karapatan. Sumali sa seremonya ng pamumuhunan. Carmen. Ganyan ka pa rin ignorante. Papasok ako. Tumabi ka. Narito ka para gumawa ng gulo. Walang pagkakataon. Kung hindi ka aalis na yon, papaalisin kita ng seguridad. Sige, seguridad. Ano ang nangyayari? Kamusta? Ako ang manager ng hotel na ito. Ako ang may pananagutan sa sermon. Ano ang nangyayari? Ex ni Rafael siya. Nandito siya para manggulo. Bilisan mo! Alisin mo siya rito! Hoy, sandali lang. Ikaw pala binibinal. Bakit ka dumadaan dito? Sundan mo. I'll take you to VIP entrance. Mangyari. Ano? VIP entrance? Anong nangyayari? Bakit siya pwedeng gumamit ng VIP lane? Kahit sina Mr. Win at Miss Alden ay hindi makakaya. Maaari kaya si Chelsea? May malakas na background na hindi natin alam? Imposible. Galing siya sa mababang uri. Hindi pa siya nakakain ng mamahaling alimango bago niya nakilala ang anak ko. Hindi siya galing sa elitistang pamilya. 3 taon na kami ni Chelsea. Mahigpit siyang nagtipid at madalas nangongolekta ng retaso para i-recycle. Hindi gagawin yan ng mayamang babae. Naiintindihan ko na. May namagitan sa kanya at Lord Hexton. Kahit na tinuwalag niya siya, ginagamit niya yung koneksyon para manakot. Niloko niya ang hotel ngayon? Akala nila nobya ni Lord Hexton si Chelsea, kaya pinagamit sa VIP lane? Rafael, palayasin si Chelsea bilis? Narito siya para sirain ng lahat. Magagalitin siya, Claudia Corp o si Mr. Dominic tayo. Mawawala ang pamumuhunan. Masira ang Win Corp. Chelsea Vidal, hindi ko inakala na gagawin mo to. Gigipitin mo ako kasi hindi mo ako makukuha. Nagkamali ako ng paghusga sa iyo. Chelsea, tumigil ka diyan. G-Win, hiwalay na tayo. Lumayo ka. Chelsea, naintindihan ko na. Ayaw mo sa akin. Gusto mong maghiganti. Pero wala kang karapatang pumunta rito. At si Rain ang malaking pagkakataon ko. Kung wala ang puhunan, malulugi ang mga Win. At wasak ako nito. Hindi sa'yo ang puhunan. Tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo? Ganito na lang. Aalis ka na ba? Pwede pa tayong maging magkaibigan. Bibigyan kita ng 1 million. Kung hindi, kakamuhian kita. Eh di kamuhian mo ako habang buhay. Chelsea, tama na iyan. Ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi mo kakayanin. Saktangan ang Claudia Corp at si G. Dominic habang winawasak mo ako. Kayang wasakin kanila anumang oras. Umalis ka na. Kakausapin ko sila para sa'yo. At hindi ka nila sisihin.
Pinahahalagahan ko iyon, Jiwin. Hindi nangangailangan ng suporta ni Numan ngayong gabi. Carmen, ano ang ginagawa mo? Raphael, ngayon ang pagkakataon mo para umasenso. Hindi ko hahayaang hilahin ka pababa ng babaeng ito. Kaya aalagaan ko siya at tatanggalin siya bago pa niya masira ang iyong kinabukasan. Tama si Carmen. Rafael, itong basurang ito, ayaw makinig. Kailangan may maglagay sa kanyang lugar. Carmen, ikaw. Itinapon mo si Raphael. Pinuntirya ni Lord Hexton ang tatay ko. Ngayon, sinisira mo ang kinabukasan ni Raphael. Wala ba akong karapatang saktan ka? Alam kong nakipag-ugnayan si Chelsea sa 3 lalaki. Hindi ko inakalang susugurin niya si Mr. Alden. Walang hiya siya. Nagpapakawala siya. Ngayon, nandito na siya, nagsisira ng mga bagay para kay Mr. Win na pagkasama. Tumahimik ka. Chelsea, tigil mo na yan. Umalis ka na. Pababayaan kitang makaalis ni Carmen. Chelsea, huling tulong ka na to. Huwag ipagpilit ang swerte. Hindi ka kayang magalit. Claudia Corp, Mr. Dominic. Hindi ako pupunta. Chelsea, sinisiraan mo talaga ako? Raphael, Carmen, hawakan mo ako at magbabayad ka! Kahit ngayon, nagmamatapang ka pa rin? Alamin natin kung ano ang mas matigas. Ikaw o ang boteng ito? Walang hahawak sa aking kapatid na babae? Panginoong Hexton, anong ginagawa mo rito? Carmen, alam mo ba kung nasaan ka? paanong nangahas kang paluin ang nanay ko? Panginoong Hexton, lumampas ka na sa hangganan. Hindi, ito ang tinatawag mong paglampas sa hangganan. Chelsea, Panginoong Hexton, pinagtatanggol mo tong basura. Chelsea, may relasyon ka kay Panginoong Hexton. Hindi ko kailanman pahihintulutang bumalik ka. Hindi ba ako malinaw magpaliwanag? O bingi ka ba? Sinabi ko na sa iyo, kapatid ko si Chelsea at ipagtatanggol ko siya habang buhay. Hindi pa nga ako. Nakakapagbayad pala sa nakaraan. At ngayon gagalawin mo ulit ang kapatid ko. Seryoso ka bang magpapalampas ako nito? Guardia, hulihin, turuan niyo sila. Tama na. Hexton, alam kong makapangyarihan ka, pero hindi kami madaling apihin. Teritoryo ng tatay ko, ang tagapangulo ng Claudia Corp at si Ginoong Dominic, ay darating na. Naisip mo na ang kahihinatnan? Anong magagawa mo tungkol dito? Sino ang nangahas sa anak ko? Fred, narito ka na. Tinawag ni Chelsea si Lord Hexton para atakihin kami. Fred, ipaghiganti mo kami! Tatay, hinampas niya ako ng higit sa 1 beses at hindi rumespeto sa pamilya. Asikasuhin mo rin siya. Ah, ikaw pala. Ang babaeng nagtangkang akitin ako sa tabi ng pool. Nabigo kang akitin ako. Kaya nakipag-alyansa ka kay Lord Hexton para maghiganti sa akin? Tamang-tama ang pagdating mo, Fred. Tapusin natin ang tungkol sa insidente sa pool. Mababang uri ka. Hinahamon mo ako? Lumampas ka na sa hangganan sa paglalagay ng kamay. Sa aking minamahal na anak, ikaw ay hindi lalabas dito ng buo ngayong araw. Guardia. Mahahawakan mo ako? Bakit hindi niya magawa? Tatay ko manager ng Claudia Corp. Sinusuportahan siya ng chairman at ni Mr. Dominic. Chelsea, lumuhod ka at humingi ng tawad. Tapos ka na. Teka, hindi sapat ang pagluhod. Carmen, sige, sampalin mo siya ng 100 beses. Umayaw ka, doblehin ko to. Chelsea, paparating na ako para sa'yo. Huwag kang maglakas loob na umilag. Sinasaktan mo ko ngayon lang mismo sa harap ng tatay ko? Eh ano kung ginawa ko? Kahit saktan ko tatay mo, wala siyang sasasabihin. Nababaliw ka na. Sinasaktan mo ang anak ko at hayagang hinahamon ako. Ang manager ng Claudia Corp, patay ka na. Manager ka lang. Wala kang karapatan magdesisyon sa kapalaran ko. Isang salita mula sa akin at mawawalan ka ng posisyon. Akala mo maaalis mo sa akin ang posisyon ko? Halatang hindi mo alam ang lugar mo. At nagkakamaling akala ka rin. Paborito ko ng chairman. Sa buong Claudia Corp, siya lang ang nagdedesisyon sa kapalaran ko. Kahit si Lord Hexton, hindi maglalakas loob na hawakan ako. Anong akala mo? Kaya mo. Mga guwardiya. Huliin sila! Fred Alden,
Huwag mo nang hawakan ang kapatid ko at haharapin mo ang galit ko. Dahil nasabi mo iyan, Lord Hexton, magiging direkta ako sa'yo. Wala kang halaga sa akin. Ilang araw lang ang nakalipas. Baka ipinakita ko sana sa iyo ang ilang respeto. Ngunit ngayon, sa pagsuporta sa akin ng Claudia Corp at ni G. Dominic, wala ka ng kahulugan. Kahanga-hanga. Kaya ang kumpiyansa mo galing sa suporta ng Claudia Corp at ni Ginoong Dominic? Tama. Suportado kami ni na Ginoong Vidal at Dominic. Ang pamilya Alden. Batas sa Odessa. Tayo ang naghahari dito. Sigurado ka bang sina Ginoong Vidal at Ginoong Dominic ay susuporta sa pamilya Alden? Kung hindi ako, sino pa? Isang hamak na hampas lupa na tulad mo? Oh, ang tinatawag na Lord Hexton? Kung ikaw ay matalino, luluhod ka at hihingi ng tawad. Hayaang asikasuhin ka ng anak kong babae at maglingkod ng maayos sa akin. Kung hindi, tapos ka at si Lord Hexton. Fred, inirapan mo ang kapatid ko. Isusumpa ko, tuturuan kita ng leksyon? Sige, subukan mo. Tingnan natin kung ikaw at si Chelsea ay makakayanan ng mga kahinatnan. Hayaan mong ako ang magturo sa iyo ng leksyon. Hayaan mong ituro ko sa iyo ang araling iyan. Kaya isa ka sa mga kasintahan ni Chelsea? Hayaan mo, hulaan ko. Tinawag ka niya rito para tulungan siya? Oh, Chelsea. Wala ka pa ring hiya. Tinipon mo ba silang lahat para ipakita kung gaano mo ibababa ang sarili mo? Nakakadiri. Chelsea, tigilan mo na iyan o hindi ka lang mapaparusahan. Malalagot ka. Nathan, anong ginagawa mo rito? May nangaapi sa kapatid ko. Kailangan kong pumunta. Benson, mukhang overrated ang titulong Lord Hexton na yan. Hindi mo maprotektahan si Chelsea. Narito si Chelsea. Ayokong makakita siya ng labis na karahasan. Kung hindi, naayos ko na ang mga ito. Tama na. Maaring tumigil na kayong mga palaboy sa pagpapalakasan ng loob. Kakatuwa makita silang dalawa, mga kasintahan ni Chelsea na magkasama. Tumahimik ka. Tatay, isa ito sa mga kasintahan ni Chelsea. Patuloy silang nagtatawagan ng magkapatid. Nakakadiri. Fred. Biro ba ako sa'yo? Fred, bakit ka biglang lumuluhod? Tatay, anong ginagawa mo? Tumayo ka ngayon. Hindi ito angkop sa'yo. Tumabi ka. Chelsea, nagawa mo at nagalit ang tatay ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad na yon. Galit na galit ang tatay ko. Hindi magiging maayos ang kalalabasan nito para sa inyo. Mr. Alden, baliw ka? Inapi ni Carmen ang kapatid kong babae. At ngayon, sasali ka pa. Teka. Kahapon, nasaktan mo siya. At muntik mo nang malunod sa pool. Sayang. Abala ako sa mga gago kahapon. At nakalimutan kita. Kung hindi, ang kapatid kong babae, hindi sana naapi mo ngayong gabi. Hindi pa huli para harapin siya ngayon. Chelsea, tigilan mo na ang yabang. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Alden ngayon. Hindi siya pwedeng paglaruan. Kung patuloy mong itututulak si Mr. Alden, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Lumuhod ka at humingi ng tawad, Chelsea, dahil sa nakaraan natin. Ayaw kitang makitang mamatay. Kung gumagana lang ang simpleng sorry, hindi na natin kailangan ng batas. Ngayon, babaalin ko ang kanilang mga binti upang maghiganti para kina Rafael at sa akin. Mr. Alden, gusto ng anak mong babae na baliin ang mga binti ko. Well. Sige, gawin mo. Gago, bakit ka nagyayabang? Tatay. Fred, bakit mo sinampal si Carmen? Dapat sa tatlo iyon. Bilisan mo. Humiling ng paumanhin kina G. Nathan at Gang Vidal ngayon o pagsisisihan mo. G. Nathan, Gang, Vidal, ignorante ako at kumilos nang wala sa lugar. Ano? Hindi pinagtanggol ni G. Alden ang anak niya? Pinagbuhatan pa siya ng kamay at pinag-apologize kay Chelsea. Natatakot si G. Alden sa lalaking ito. Maaari bang itong walang kwenta? Ay importante talaga. Fred, anong nangyayari? Tatay, paano mo ako pinapaluhod sa isang walang kwenta? Problema? Mas makapangyarihan ba siya kay Lord Hexton? Tumahimik ka. Aminin mong nagkamali ka at humingi ng tawad. Dagdag pa? Yang tatlo? Hindi pwedeng asarin. Hindi ko maaaring asarin? Tatay, mali ka siguro? Oh, iyon na nga siguro. Chelsea, narinig mo ba iyon? Akala ng tatay ko malaking tao itong G. Go, lumabas ka at sabihin sa lahat. Walang kwenta siya! Bakit di mo tanungin ang tatay mo?
kung dapat magpaliwanag si Chelsea. Hindi. Hindi niya kailangan. Bilisan mo. Humiling ng paumanhin sa kanilang dalawa. Pakiusap. Hindi ako hihingi ng paumanhin kay Chelsea o sa walang kwentang ito dahil hindi nila ito karapat-dapat. Tatay, Si G. Nathan ay hindi isang walang kwenta. Siya ang tagapangulo ng Claudia Corp. Ano? Siya ang tagapangulo ng Claudia Corp. Tagapangulo siya ng Claudia Corp? Bilyonaryo si G. Nathan? Hindi posible. Paano mapapasama ni Chelsea ang isang lalaking tulad niya? hindi ako naniniwala. Hindi siya ang tagapangulo. Hindi maaaring napakaswerte ni Chelsea. Oo, Panginoong Hexton. At ang tagapangulo ng Claudia Corp, paano nakisalamuha si Chelsea sa dalawang malalaking tao? Tatay, hindi ito totoo. Sabihin mo, hindi ito totoo. Tumigil ka! Si G. Nathan ang pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Dagdag pa, siya ang tagapangulo ng Claudia Corp. Hindi siya isang taong pwede nating guluhin. Talagang may kakaiba si Chelsea. Nakuha niya atensyon ng malaking tao. Niloloko niya ako mula pa nung una. Mali ka. Hindi na ako tagapangulo ng Claudia Corp. Ang kapatid kong si Chelsea. Tagapangulo at punong tagapamahagi ngayon. Ano? Si Chelsea ang tagapangulo ng Claudia Corp? Tama. Kagabi, inilipat ko sa kanya ang mga share. Kaya, siya ang namamahala sa Claudia Corp ngayon. Ang kapatid ko ay trilyones ang halaga ngayon. Kahit sama-sama kayong lahat, hindi aabot sa kanya. Kaya't paano kayo naglakas loob na tumuto sa kanya? Imposible. Si Chelsea ay isang hamak na basura lang. Paano siya naging chairman ng Claudia Corp? Chelsea, sabihin mo sa akin na kasinungalingan ito ngayon din. Pangahas mong ininsulto ang kapatid ko? Kung di mo siya re-respetuhin, papatayin kita. Ginoong Nathan, si Chelsea ay walang silbi, kundi isang walang hiya na babaeng naghahanap ng mayaman. Nasa pinakamababa si Rafael. Iniwan niya siya at nakipagrelasyon kay Lord Hexton. Paano mo maibibigay ang kumpanya sa isang katulad niya? Eksakto. Babaeng naghahanap ng mayaman, itinapon ko lang. Bakit mo siya gusto? Siya ang tunay kong kapatid. Kaya nga, Hindi pwede. Kapatid mo siya? Oo. Ilang taon na kaming nagde-date at hindi ko alam na may kapatid siyang lalaki. Mr. Nathan Malika. 18 taon na ang nakalipas, nagkahiwalay kami. At nawala ang memorya ni Chelsea. Natagpuan lang namin siya. 3 araw lang ang nakalipas. At saka, hindi lang siya kapatid ko. Kapatid din niya si Benson. Tama? Magkakamag-anak kami? Kung gagambalain mo siya, kami ang gagambala mo. Chelsea ang kapatid ni Lord Hexton. Ibig sabihin, magkapatid sina Lord Hexton at Mr. Nathan. Naku, magagawa ni Chelsea ang gusto niya. Asa mga kapatid na ganito. Ang tagay ni Carmen sa paggambala kay Chelsea. Hindi. Hindi ko tatanggapin ito. Sino ka ba? Ang relasyon namin kay Chelsea, hindi mo pakialam. Chelsea, maaari mong bawiin lahat ng utang nila sa iyo. Nasa likod mo ako. Ako rin, Chelsea. Una, kanselahin ang 10 bilyong deal na iyan. Hindi karapat-dapat ang WinCorp sa suporta ng Claudia Corp. Si Carmen ang nagdala ng 10 bilyong deal na iyan. Sino ang may karapatang kanselahin ito? Ako ang chairman ng Claudia Corp. Iniyalay ko ang puso ko upang matiyak ang 10 bilyong deal. Ano sa tingin mo? Talaga bang ibinigay mo ang puso mo para sa kasunduang iyon? Tama. Ibinigay ni Chelsea ang kanyang puso para sa kasunduang iyo. Kung hindi, paano makukuha ng wasak na pamilya tulad ng sa iyo? Ang perang iyon, nasa kumunoy ang mga win. Hindi ka iniwan ni Chelsea. Pumunta siya sa Hellman para ibigay ang puso niya. Ginugol niya ang buwan sa pag-adjust sa artificial na puso. Para sa iyo, ibinigay niya ang puso. At kumuha ng isang pwedeng mabigo anumang oras. At ikaw, sa halip na maging mapagpasalamat, iniwan mo siya. Pinilit mo siyang uminom. Hindi mo inasikaso ang lagda para sa operasyon niya. Rafael Win, niya ka. Walang utang na loob. Carmen, hindi ba sinabi mo na ang 10 bilyon ay galing sa tatay mo? Si Fred Alden ay isa lamang taong itinalaga ko. Akala mo ba talaga na ang pera ay galing sa kanya? Napakatanga mo talaga. Magsalita ka. Rafael, ako, hindi ko sinadyang magsinungaling. Sobrang minahal kita, kaya nagsinungaling ako sa kasunduan. Dahil sa kasinungalingan mo, nagkamali ako ng husga kay Chelsea na wala ko siya. Napakawalang hiya mo. Mali ka. May nakalimutan ka pa. Nawala mo ang 10 bilyong kasunduan. Babaon na ang mga win. Chelsea, hindi mo magagawa ito
Nakuha ko ang kasunduang buong puso. Mababawi ko to anumang oras. Chelsea, nilinlang ako ni Carmen. Nagkamali ako sa'yo. Handa akong humingi ng tawad at makipagbalikan sa'yo. Huwag mo sana kasalahin ang kasunduan. Hindi malulugi ang mga win. Magpapakamatay ako. Hindi ka karapat-dapat. Alam kong minahal mo ako. Nagsiselos ka lang kay Carmen. Kaya ginawa mo to para maghiganti sa akin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tulungan mo ako. At ikakansela ko ang kasunduan sa kanya. At pakakasalan ka. Pagkatapos, ako ang CEO ng Claudia Corp. Pamamahalaan ko ito para sa iyo. Bibigyan kita ng 5,000 bawat buwan para mabuhay kang masaya bilang aking asawa. Ano sa tingin mo? Rafael, kahapon mo lang ako pinakasalan. Ngunit ngayon, walang hiya kang nanliligaw sa putang ito? Ikaw ang walang hiya rito. Ninakaw mo ang kredito ni Chelsea. Inaglabyado mo siya, sinira ang relasyon natin, hindi kita pakakasalan. Halika, Chelsea. Balikan mo na ako. Magtutulungan tayo, aakuin ang Claudia Corp para umangat pa. Walang utang na loob na taksil. Anong silbi ng tulad mong hampas lupa? Ayaw mo bang tayo magbalikan? Hindi mo na ba ako mahal? Minahal kita. Ngunit ngayon, ikaw ay malupit at nakakadiri. Maaari mo akong kamuhian. Huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo. Naghiwalay tayo dahil kay Carmen. Hindi tayo. Pagiging makasarili mo ang naghiwalay sa atin. Mas kapakipakinabang siya sa'yo. Kaysa sa akin, sa lahat ng iyong kayamanan, madali mong masusubaybayan ng pera at malalaman kung bakit ako nawala ng isang buwan. Kung tama ang kutob ko, alam mo na, tungkol sa pagkakaloob ko ng puso. Gayunpaman, nagkunwari kang walang alam. Hindi mo ito pinansin. Sa totoo lang, kung ibinenta ko ang puso ko sa 10 bilyon, paano ako makikipagkumpetensya? Sa malusog na tulad ni Carmen? Ikaw. Kinumpirma ng Hellman Hospital. Nagpadala ka ng tao para kunin ang heart report ni Chelsea. Kaya, alam mo na pala tungkol sa pagkakaloob ng puso ni Chelsea. Sa tingin mo lang, walang silbi siya sa'yo. Hindi ka rapat-dapat sa pagmamahal mo. Dahilan lang kung bakit mo siya gusto ngayon ay dahil sa pera niya. Ikaw, tunay na isang walang pusong ga. Go! Chelsea, nagkamali ako. Patawad. Sumusumpa ako. Hindi ko na ito uulitin. Mamahalin kita habang buhay. Nilunok na ng anak ko ang kanyang orgulyo. Ano pang gusto mo? Kung palalampasin mo ito, wala ka ng ibang makukuha. Hindi ako tanga. Bakit ko siya tatanggapin ulit? Chelsea, dinurog mo ang pagkatao ko. Ganyan ka ba talaga, kababaw, ang puso? Tumigil ka. Matagal na tayong tapos. Hindi na ako makapaghintay na bumagsak ang win ko at malugmok ka sa kahirapan. Chelsea, nagkamali si Rafael, pero hindi ka lubos na inosente. Kailangan ng dalawa para magsabuatan. Ganito kaya? Ako ang magpapasya bilang nakatatanda. Pakakasalan mo si Rafael at isusuko mo ang lahat ng iyong ari-arian. Magkakaroon kayo ng 2 anak at isa ang magtataglay ng iyong apelido na magdudulot ng karangalan sa pamilya mo. Naku, kumusta iyon? Nanay, sapat na ba iyon? Ikaw. Umalis ka na. Rafael, huwag kang makialam sa kapatid kong babae. Pagsisisihan mo yan. Fred Alden, susunod ka. Ginang Vidal, lahat yon ay aksidente. Patawad. Sinubukan mo akong saktan. Inakusahan mo akong nanunukso. Pinatulak mo ako sa pool ng asawa mo. Tawag mo dun hindi sinasadyang pagkakamali? Hindi pagkakaunawaan lang yun. Ginang Vidal, lasing ako. Gaya ng sinabi ng anak mong babae. Hindi na kailangan ng batas kung epektibo ang paghingi ng tawad. Puta! Huwag ka magmalabi sa tatay ko! Tumahimik ka. Tatay! Lasing ako noon at nagkamali. Kaya dapat humingi ng tawad. Tungkol sa iyo, ninakaw mo ang kanyang kredito. Itinulak mo siya sa pool. Natuto ka na ba sa leksyon? Oo. Humiling ka ng tawad sa kanilang dalawa ngayon din. Patawad, Ginang Vidal. Mali ako. Di ko alam may connection ka kay Junoong Nathan. Hindi ka natuto. Takot ka lang sa paghihiganti ko. Ay, hindi. Alam namin. Nagkamali kami. Nasaktan ka namin noon nang hindi sinasadya. At humihingi kami ng tawad para doon. Humiling ka ng tawad kung gusto mo. Hindi ko tatanggapin. Chelsea Vidal, nagpakumbaba na tatay ko sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Dapat alam mong tumigil sa tamang oras. Tumahimik ka. Sino ka? Para magsalita kay Ginang Vidal ng ganyan? Ginang Vidal, babawi ako sa'yo. Babayaran kita. Bibigyan kita ng $5 milyong bilang tanda ng katapatan. Mangyaring tanggapin mo ito.
Hindi ito sapat. Hindi sapat ang 5 milyong dolyar? Chelsea, kung gayon ano sa palagay mo ang patas? Higit pa sa nararapat sa iyo ang 5 milyong dolyar. Ayaw ko ng pera. Nais ko ng katarungan. Miss Vidal, huwag mong susunugin ang lahat ng iyong tulay. Tiyak na magkakaroon ka ng mga kaaway kung magpapatuloy ka sa ganito. Sinubukan mong lapastanganin ako at muntik mo akong malunod. Kagaya mo dapat asikasuhin. Chelsea Vidal, matutong magpatawad sa tamang panahon at mag-iwan ng daang palabas sa mga tao. Hindi ko gagawin iyon. Kung wala si Nathan doon, pinatay na ako ng mga tauhan mo. Batay sa investigasyon ko, ninakawan mo ng bilyones ang Claudia Corp sa loob ng maraming taon at nilapastangan mo ang 12 ng babaeng kawani. Nagdulot ka pa ng 3 pagkamatay. Mga taong kumikilos ng lampas sa batas, dapat arestuhin at parusahan. Kung hindi, mas maraming inosenteng mawawalan ng buhay. Mga walang hiyang tulad mo, dapat ikulong at parusahan. Kung hindi, hindi patas sa mga nasaktan mo. Ikaw. Chelsea Vidal, wala ka bang intensyon na maging kaibigan ko? Mga G, kung tulad mo, hindi karapat-dapat sa pagkakaibigan ko. 100 million para sa'yo. Kalimutan mo na ang lahat. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Matatapos lang ito kapag ikaw at si Carmen ay nasa likod ng rehas. Chelsea Vidal, nagpipigil lang ako dahil kay G. Nathan. Kung susubukan mo pa ang kapalaran mo at painitin ulo ko, magsisisi ka. Anong problema? Nagsisimula ka ba ng away? Mga guwardiya, takpin sina Fred at ang iba pa. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa tatay ko? Sino ang gumalaw sa tatay ko? Diyos ko! Tagapagmana ba yan ng mga Alden? Bianca Alden? Kasintahan ni G. Dominic. Isang salita mula sa kanya ay kayang magpaluhod sa Odessa. Nasa isang panig si Lord Hexton at G. Nathan. At sina Alden at Pipiak. Bianca sa kabila. Ang galing ng formasyon. Magiging magulo ang lahat. Bianca, narito ka na sa wakas. Kung mas huli ka pa, siguradong binugbog na nila ako. Oh, Bianca. Itong hamak na nilalang. Akala niya maaari niyang ikulong ako at ang tatay ko. Sa tulong ni Lord Hexton. Ito ba yung babaeng kasintahan ni Dominic? Maganda siya. Chelsea Vidal, tapos ka na. Narito na si Bibi Bianca. Wakas na para sa'yo. Fred Bianca, tulungan mo kami. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nakakadiri. Anong lakas ng iyong loob? Pagbanta ng aking tatay at kapatid? Sino ka sa impyerno? Lumuhod ka ngayon din. O patay ka. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Siyempre, alam ko. Pinapaluhod ko si Lord Hexton, CG, Nathan, at ang bagong chairman ng Claudia Corp sa harap ko. Anong problema? Ayaw mong gawin. Bianca Alden, huwag kang masyadong mayabang. Sa huli, may mas mataas sa'yo. Ang babaeng gusto ni Dominic ay nararapat bigyan ng pagkakataon. Pinakamataas ako. May 10 segundo ka. Kung ayaw ninyong lumuhod, mamamatay ka na lang sana. Narinig mo ba yan? Lumuhod ka na ngayon. Kapag nagalit si Bianca, malalagot kayong lahat. Binigyan ko kayong lahat ng pagkakataong humingi ng tawad. Huli na para sa pagsisisi. Bianca, ang susunod mong galaw ang magdedesisyon sa kapalaran mo. Anong karapatan mong utusan ako? Gaano kakatapang na utusan mo ako? Chelsea, ayos ka lang ba? Gaano kakatapang para sampalin siya? Papatayin kita. Kumalma ka. Ako ang bahala dito. Hindi karapat-dapat si Bianca kay Dominic. Pero hindi ko maipilit ang paghihiwalay. Kailangan niya makita ang tunay niyang pagkatao. Bianca, alam mo ba kung sino yan? Hindi ka ba? Kapatid ni Lord Hexton at Mr. Nathan? Anong problema? Nagawa ko na. Anong magagawa mo tungkol dito? Ang katayuan mo ay mas mataas kaysa iba. Pero hindi ka man lang nagtanong. Ginawa nila. Hindi ko alam at wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay inapi mo sila. At magbabayad ka para dito. Lumuhod ka ngayon. Kung hindi, sasampalin kita ulit. Huwag kang umasa sa dalawang yon na ililigtas ka. Hindi nila kayang protektahan ang sarili. Magiging maayos sila at ako. Pero, tapos ka na. Gaano kakatapang namurahin ako? Gigibain kita. Tumigil ka dyan! Tumigil ka dyan. Diyos ko, tingnan mo doon, si G. Dominic. Pinakamayamang tagapagmana ng Hellman. Ang tangkad at gwapo niya. Tama yan. Siya ang pinuno ng Hellman. Bakit siya narito?
Dumating ba siya para suportahan si Miss Bianca? Napaka-sweet naman yan. Bakit ang lalaking ito ay mukhang pamilyar? Nakita ko na siya dati. Oo, Ani. Mukha siyang pamilyar. Tiyak na nagkakamali kayong dalawa. Napaka-pribado ni G. Dominic. Ngayon ko lang siya nakita. Imposibleng nakita ninyo siya noon. Hindi sinamahan ni G. Dominic ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Bagkus ay narito para tulungan ako. Mukhang mahal niya talaga ako. Dominic, bakit ka narito? Hindi mo ba sinabing makikipagkita ka sa kapatid mo? Anong ginagawa mo dito? Itong mababang uri ng tao, nakipagsabuatan kay Lord Hexton para abihin ang kapatid at tatay ko. Dumaan ako para tulungan sila. Tapos na ako, pupuntahan natin kapatid mo. Sabihin mo sa akin, paano kanila inapi? Itong mababang uri ng tao, hindi lang inilagay sa blacklist ng pamilya ko at mga Win. Gusto pa niyang makulong ang tatay at kapatid ko. G. Dominic, ipagtanggol mo kami. Itong puta ay nagmamalaki. Dahil kay Lord Hexton at G. Nathan, aksunan mo na sila ngayon. Ganun ba? Sila ba talaga? Kasuklam-suklam at walang hiya? Tama. Ang tatlo sa kanila, Panginoong Hexton, Ginoong Nathan at ang putang ito. Nagtulungan? Walang makakalaban. Kung hindi ako pinag-initan nila ngayon, ang sinumang ordinaryong tao ay mabubuwal sana sa kanila. Oh, Dominic, buti na lang. Nandito si Bianca. Kung hindi, wala na ako. Paano na ako mabubuhay pagkatapos nito? Pang-aapi sa mahina, pang-aabuso sa kapangyarihan, at pagbaluktot ng katotohanan. Kayong mga Alden ay pare-pareho lang. Tumahimik ka! Ako ang nobya ni Dominic. Bakit ko isasangkot ang isang walang kwentang tulad mo? Dominic, hindi mo na kailangan mag-aksaya ng oras sa hamak na ito. Puntahan mo na ang kapatid mo. Kapag tapos na ako sa kanila, sasama ako sa iyo. Ikaw ang bahala sa kanila? Oo, sabihin mo sa akin, paano mo balak gawin yun? Sabihin mo sa akin, paano mo balak gawin to? Chelsea Vidal, dapat ikulong habang buhay. Tungkol naman kay Lord Hexton at Mr. Nathan. Dapat din silang makulong. Hindi lang yan. Lahat ng kanilang ari-arian dapat ilipat sa amin. Saka lang mawawala ang galit ko. Ginoong Dominic, ipaubaya mo na sa akin. Ako na sa kanila. Ipagkakatiwala ko to sa'yo. Siguraduhin mong gibain si Chelsea. Ang kanyang walang silbing mga kapatid. Dapat din ikulong. Sino ang tinatawag mong walang silbi? Malinaw naman na sila. Si Chelsea ay isang hamak na nilalang. At ang kanyang mga kapatid ay walang silbi rin. Bianca Alden, nasa kamatayan ka ba? Nasa kamatayan? Narito si Dominic. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Maglakas loob ka. Nahawakan ako habang nandito siya. Lakas ng loob mong hamakin kami? Walang silbi si Chelsea. At ang kanyang mga kapatid ay mga kawawang talunan. Malinaw at simple. Ha, no? Lumaban ka? Malinaw at simple. Ano? Lumapit ka. Ano ang nakakatawa? Sa tingin mo ba ay nakakatawa ito? Bianca, hayaan mo si Rafael ang bahala kay Chelsea. Hindi mo ba sinabi na nakikipagkita si Dominic sa kanyang matagal nang nawawalang kapatid? Huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Ang pagtatagpo ang pinakamahalaga. Oo, prioridad. Si Dominic, kailangan nating tiyakin na masaya silang magkapunan ng magkakasama. Ginoong Dominic, ano pangalan ng kapatid mong babae? Nais kong bilhan siya ng regalo para ipakita ang aking katapatan. Kung mapasaya ko ang kapatid niya, tiyak na ginhawa ang buhay ko. Sasabihin ko sa'yo, ang apelido ng aking kapatid ay Vidal. Ginoong Dominic, ang kapatid mo ay dapat na magkapareho ng apelido mo. Apelido niya Vidal. Pangalan niya Chelsea? Chelsea Vidal. Ano? Chelsea Vidal? Dominic, nagkamali ka ba? Mababang uri ng tao si Chelsea. Paano naging kapatid mo? Bakit hindi siya maging kapatid ko? Chelsea Vidal? Hindi lamang siya kapatid nila Benson at Nathan. Kapatid ko rin siya. Ako, ay isa sa mga walang kwentang kawawang talunan na binanggit mo kanina. Siya kay Ginoong Dominic. Wala na tayo. Naalala ko na. Naalala ko na. Isa siya sa 3 kasintahan niya. Noong selebrasyon, wala lang siyang salamin noon. Tama iyan. Siya ang humampas sa akin sa selebrasyon. Paano siya naging kapatid ni Chelsea? Tapos na. Lahat ay tapos na. Ikaw, ang tumawag sa akin na walang kwenta. Ikaw, ang humiya sa aking pamilya. Ang sumampal sa aking kapatid at pinaluhod siya.
Dominic, pakinggan mo ako. Mali ito. Di ko alam na kapatid mo si Chelsea. Kung alam ko sana, hindi ko siya sasaktan. Kaya kung hindi siya kapatid ko, magagamit mo ang pangalan ko. Para mga pinamahina at sirain ang buhay nila, ano? Ginoong Dominic, pagkakamali lang ito. Hindi namin kayo kilala. Wala kaming masamang intensyon. Ag. Eh di pagpatuloy mo. Dominic, mali ako. Hindi ko na to uulitin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon? Sino magbibigay sa kanya ng pagkakataon? Kung hindi tayo nakita noon, patay na sana siya ngayon. Kaya mga basurang tao, dapat magbayad sa ginawa ninyo. Dominic, ako ang girlfriend mo. Dapat magkasama tayo magpakilanman. Paano mo ako masasaktan dahil sa kanya? Hindi mo siya maaabot kailanman. Wala ka. Bukod pa roon, hindi lang insulto kay Chelsea ngayon. Ginamit mo pa ang pangalan ko sa masasamang gawain. Noong nakaraang buwan, iniwan mo siya sa coma pagkatapos ng away sa bar. Kagabi, tinawag kitang umuwi para sa hapunan. Ngunit, nasa labas ka at naglalaro sa ibang lalaki, bakit mo naiisip na aking ka pa rin? Dominic, makinig ka. Hindi ko na uulitin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang gusto mo. Ipasa ang mga salita ko. I-blacklist ng mga Win at Alden. Isumbong sila. Hayaan silang makuha ang nararapat. Opo, sir. Dominic, matagal na tayong magkasama. Dapat mong bigyan ako ng konting pagkilala. Kung ipipilit mong lipulin kami, huwag kang umasa na magpapakita ako ng awa. Ano ang balak mo ngayon? Bababa siya. Kasama ko. Putang ina mo. Puntahan mo ang impyerno. Chelsea, tumingin ka. Hulihin sila. Bitawan mo ako. Chelsea, narinig ko lang, nag-away ang mga Alden kanina at ngayon nasa coma. Laging mayabang talaga sila. Kaya talaga mangyayari rin ito. Nabalitaan ko, nagalit ng husto si Judy. Dahil siya ay himatayin. Kumusta naman kasi Rafael? Sayang, mawala ang 10 milyong kontrata. Tinugis siya ng mga taga-singil. Nananakit siya at nanakit. Habang nasa kulungan, nalaman niyang nalugi ang kumpanya dahil kina Carmen at Fred. Layunin nilang agawin ang ari-arian ng Wind Corp para mabawi ang lugi ng Claudia Corp. Galit na galit. Sinamantala niya ang pagkakataon at tumalon sa gusali kasama ni Fred. Nabali ang gulugod nilang dalawa at naging mga lumpo. Nabaliw ng tuluyan si Judy nang marinig iyon. At naglaho na ang kanyang bayad. Ano ang itinanim? Siya ang aanihin. Padalahan ng 1 milyon si Rafael para may magamit siya. Sige. Kalimutan na natin sila. Pagtuunan na lang natin ang pansin ng charity drive at magbigay ng init sa mga walang tahanan. Gagawin ko. Sige. Miss? Pwedeng humingi ng tinapay. Bunso, mukhang 3 na ang nakuha mo. Benson. Heto, kunin mo. Maligayang bagong taon. Salamat po. Maligayang bagong taon. Chelsea, bakit mo siya sinasapawan? Sinong nakakaalam? Baka may 3 siyang maliliit na kapatid sa bahay. Heto,